Dahil sa kalasingan ni Kiara Sandoval ng gabing yun, hindi sadyang nagalaw siya ng isang binata na dahil langurin sa alak, hindi napigil ang sarili at naangking niya ang dalaga ni hindi sila magkakilala o magkaano-ano. Dahil lamang sa parehong private room na pinasukan nila sa isang 5-star hotel ay nangyari ang bagay na hindi inaasahan. Magkatabi ang room nila ngunit dahil sa kalasingan, inakala ni Kiara na ang kwartong napasukan niya ay kanya mismong silid. Si Brix Del Fuego ang nagmamay-ari nun, isang sikat na businessman na halos lahat ng kababaihang nakikilala siya ay bigla na lamang nagkakagusto dito. Bukod kasi sa taglay nitong kagapuhan ay isa rin itong mayaman na binata. At dahil sa nangyari, nabuntis ni Brix si Kiara nang hindi naman sinasadya. Kaya't dahil na rin sa kahihiyan na madadala niya sa pamilya kung sakali, lumayo siya at kinalimutan ang nangyari. Ni hindi nga rin niya kilala ang lalaking gumalaw sa kanya, ni ang pangalan ay hindi niya alam at kung ano ang pagkatao nito. Kaya paano niya sasabihin sa mga magulang ang nangyari? Bukod pa roon ay tumatakbong mayor ang kanyang ama ngayong darating na eleksyon. Kaya bago pa kumalat ang lahat at masira ang pangalan ng kanyang pamilya, siya na ang kusang lumayo. Pero paano kung isang araw, muling magtagpo ang landas nila ng lalaking aksidenteng nakabuntis sa kanya? Memoryado niya ang buong mukha nito kaya't alam niya. Ano kaya ang hakbang nagagawa ni Kiara upang itago ang lihim niya at hindi makilala ng binata ang anak niya? Ano? Bakit hindi umuwi ang anak mo? Bakit mas gusto niyang mamalagi sa lugar na yon? 3 taon na rin Maria, pero bakit hindi man lang tayo namimiss ni Kiara? Hayaan mo na yung anak mo, Rodolfo. Alam mo namang independent woman si Kiara simula noon. Isa pa tumatawag naman siya sa atin, hindi ba? Sa Abril na yung eleksyon, mahal. At gusto ko na makita ng mga tao yung buo yung pamilya natin. Alam ng taga San Simon na 3 lahat ang anak natin kaya hindi pwedeng 2 lamang lagi yung maharap. Napabuntong hininga si Maria na asawa niya at napapailing na lamang. Dad, kung pinili ni Kiara na doon mamalagi sa Tagaytay, edi hayaan niyo na siya. Isa pa masaya na siya sa trabaho niya roon. Ang panganay na anak na si Shelo ang sumagot dito. Alam ni Shelo ang lahat patungkol sa kapatid at dahil nakiusap si Kiara sa kanya kaya't inilihim niya ang tungkol sa anak nito na pamangkin niya. Kaya nga hanggang ngayon, hindi pa rin nalalaman ng daddy nila at ina ang tungkol sa bata dahil na rin sa mga kapatid ni Kiara. Oo naman dad, di bale, next weekend bibisita kami sa kanya kaya wag na kayo mag-alala. Sabat ni Cindy na bunso sa may 3. Walang itulak-kabigin sa magkakapatid dahil silang lahat ay may angking kagandahan. Tapos bilang business ad si Shelo, habang si Cindy ay malapit na makapagtapos sa kinukuhang mass communication. Wala na magagawa yung dad nila dahil lagi namang tama ang kanyang anak at asawa. Pero kahit ganon, namimiss pa rin ng Ginoo ang pangalawang anak. Nasa harap sila ng mahabang mesa ng umagang yun para mag-agahan. Matapos kumain ng lahat, ay kanya-kanya ng tayo ang bawat isa at humalik muna sa ina ng tahanan bago sumakay sa kanilang sasakyan. May pasok si Cindy at may trabaho naman si Shelo sa company na pagmamay-ari rin ng pamilya. Si Rodolfo ay may mga gawain ukol sa pagtakbo niya. Suportado naman ito ng pamilya kaya't malakas ang kanyang loob. Mahal, this afternoon ay may darating na bisita. Umuwi ka ng maaga ha? Umiti ang lalaki bago pumanhik sa sasakyan. Oo, alam niya. Ito yung partner niya sa pagtakbo at VC din niya si Brix Del Fuego. Ang binata ang kinuha niya dahil malaki ang pag-asa nitong manalo, lalo na at maganda ang record. Magkaibigan ang ama ng binata at siya, kaya't hindi mahirap makibagay. Bukod pa roon ay isa na itong businessman sa edad na 30, kahit alam niyang malaki ang chance ng binata. Ito nga sana ang gusto niya para kay Shelo, ngunit umaayaw ang dalaga dahil may nobyo na ito. Hindi siya mapilit pagdating sa mga usaping ganyan dahil hindi siya kagaya ng ibang ama na kapag mayaman, gagawing sangkalan ng mga anak. Kaya nga pilit niyang pinapauwi si Kiara dahil baka ang pangalawa niyang anak ay wala pang nobyo at pwede pang magkasundo ang dalawang to. Pero mukhang malabo dahil matigas ang ulo ng anak niyang yun. Yuen anak, halika nga muna kay mami. Tawag niya sa batang 3 taong gulang. Yes po, mami. Lumabas naman agad ang napaka-cute na baby boy na may singkit na mga mata. Sumili pa ito sa pinto kung saan daanan ng aso nilang si Junjun. Umalis ka nga dyan, huwag kang dumaan dyan, dito ka. Binuksan niya ang pinto at tumayo naman agad ang anak niya sa bayakap rito.
Masaya siya kahit aksidente lamang ang pagkabuo ng kanyang anak dahil napaka-sweet ng baby niyang ito at napakabait din. Yun nga lang, sobra ang kakulitan na natural naman sa toddler na kagaya nito. Ikaw ba ang may gawa nito? Mukhang eto nga ang may gawa ng polvo na nagkalat sa buong kama maging sa lapag. Kita rin ang ebidensya sa buong ulo ni Wenwen na puting-puti dahil sa polbong tinaktak. I'm sorry, Mami. Si Junjun kasi dirty at smells ew. Kaya pinolbuhan ko. Sorry po, Mami. Imbis na magalit ang kanyang ina, napangiti na lamang dahil nakadaop ang mga kamay ng kanyang anak habang nagpapakyut. Ikaw talaga? Halika nga rito. Kiniliti na lamang niya ito bago binuhat upang paliguan. Kailangan na kasi nilang umalis para sa pumunta sa flower shop niya. Oo, may flower shop siya rito sa Tagaytay na pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na gastusin. Isa pa, hindi siya nahihirapan dahil hindi pa naman nag-aaral ang anak niya. At lagi naman siyang pinadadalhan ng kanyang mga kapatid, kaya nga malaki yung pasasalamat niya dahil suportado siya ng kanyang ate at ng kanilang bunso. Pero nag-iisip na rin siya na baka isang araw, bulagain na lamang siya ng kanyang ama lalo pa ngayon at tatakbo daw itong mayor sa San Simon. Oo, naitatago pa niya noon si Yuen sa tuwing dadalaw ang kanyang ama pero hanggang kailan niya iyon gagawin, gayong lumalaki na ang kanyang anak. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa mapagsisinungalingan si Dad Kiara. Lagi siyang nagtatanong kung kailan ka uuwi sa San Simon. Parang mauubusan na nga kami ng alibay. Ano kaya kung umuwi ka na lang? Napatayong bigla si Kiara sa kinaupuan habang nasa loob ng shop nito. Ate, hindi pwede. Anong sasabihin ko kay Dad? Na may anak na ako pero walang ama? Anong sasabihin ko? Najugjug ako sa kwarto ng iba dahil sa kalasingan ko. Baka tampalin ako ng long table nun. Napaisip si Shelo ng malalim. Ano kaya kung sabihin mong inampun mo si Wenwen? Ano? Hindi pwede ate. Kita mo yung bibig niya na akin tapos sa mga mata sa tatay niya. Ang ilong at tengay sa taong ding yun. Ang gwapong bata naman talaga ng pamangkin ko. Tulog si Yuen kaya't malaya nitong napagmamasdan ang mukha ng bata. Kung sabihin mo kay Bricks, siguradong tatanggapin niya naman si Yuen. Sino bang aayaw sa batang hotdog na to? Shh! Tigilan mo nga yan, te. Baka magising yan na tumiyak. Kakatulog lang ng bata, pinipisil mo na. Basta Kiara, kailangan mong umuwi. Pwede rin ako na muna dito, tapos umuwi ka muna doon kahit 3 araw lang. Nag-isip si Kiara. Parang nagdadalawang isip rin kasi siya dahil lang isang araw nga. Namimiss niya na yung anak niya, 3 araw pa kaya. Ewan ko te, pero mag-iisip ako kung paano ako makakauwi nang hindi nalalaman ni Dad at Mom na may apo na sila. Noong narito siya at nagbubuntis pa lang ay malimit na si Shelo at Cindy ang katuwang niya. Palit-palit sila para lamang matulungan nilang kapatid. Hanggang sa nanganak ito ay si Shelo ang kasama. Busy din kasi si Cindy sa kasagsagan noon ng exam ng babae, kaya't padalaw-dalaw lamang ang bunso nilang kapatid. Si Shelo kasi ay pwedeng magsinungaling sa ama dahil kadalasan naroon ito sa kondo at Sabado at Linggo lang din kung umuwi sa ancestral house nila sa San Simon. Hindi rin ako pwedeng magtagal rito, Kiara. May meeting pa kasi ako this afternoon. 4 hanggang 5 oras ang biyahe by land sa tuwing pupunta sila rito sa Tagaytay, kaya medyo hassle sa mga kapatid niya dahil talagang malayo. It's okay ate, pwede ka nang umalis. Basta tatawag ako sa iyo kung paano ako makakauwi sa atin nang hindi malalaman ni Dad at Mom ang lahat ng to. Tumango lang siya na may kasabay na malalim na buntong hininga. Para kay Shelo, talagang mahirap sa kapatid ang sitwasyon nito, lalo na at hindi pa alam ng mga magulang nila ang tungkol kay Wenwen. Matapos ang pag-uusap nila, tumalikod na si Shelo at sumakay sa mamahaling sasakyan. Hindi naman mapapagod ang babae dahil may driver naman ito. Paglayo ng sasakyan, doon lang napahingang maluwag ang dalaga. Para kasing naninikip ang dibdib niya sa iisiping iiwan niya ang anak rito at uuwi siya sa San Simon ng ilang araw. Parang ang hirap nun para sa inang kagaya niya. Lalo na't hindi pa siya sanay o ang batang nalalayo sa kanya simula nang isilang niya ito. Sana lang makaisip siya ng paraan kung papaano itatago ang anak na hindi malalaman ng kanyang pamilya ang lahat, lalo na ng ama nito. Nakapagtago na siya at naitago niya yung anak ng ganito katagal, kahit magagawa pa rin niyang maitago yung anak hanggang sa lumaki ito. Kung pwede habang buhay, gagawin niya yun kung yun lang talaga ang paraan para maiwasan ng chismis tungkol sa kanilang pamilya. Mami! Natigil ang pag-iisip niya nang tumawag ang kanyang anak. Agad siyang pumasok sa shop at dumiretso sa couch kung saan nakahiga ang kanyang anak. Hinarangan niya iyon ng mini table upang hindi mahulog ang bata. Araw-araw ganito sila. Dala-dala niya sa shop ang anak niya. Simula nga noong isilang niya ito,
Malimit na niyang dala ito rito. Wala rin kasi siyang ibang maaasahan kundi ang sarili lamang. Kaya niya naman sanang kumuha ng yaya ngunit ayaw niyang ipagkatiwala ang kapakanan ng kanyang anak sa ibang tao. Lalo na at may napapabalitang sinasaktan ng mga yaya ang anak na inaalagaan ng mga ito. Di baling mahirapan na siya, at least alam niyang safe si Wenwen sa kanyang tabi. Gusto mo ba ng milk? Ikukuha kita? No, mami. Gusto ko po ask kung where is daddy ko. Kasi sa dream ko, may daddy ako. Asan po yung daddy ko, mami? Bakit hindi natin kasama daddy ko? Nagulat siya at bigla na lamang kinabahan. Hindi niya akalaing sa edad ng batang ito ay magtatanong ng tungkol sa kanyang ama. Kasi anak, sa far away land si daddy at matagal pa bago umuwi, pero di ba masaya naman kahit dalawa lang tayo. Isa pa, pwedeng ako yung daddy at ako rin yung mami mo. Pilit pa niyang pinasigla ang tinig upang hindi mahalata ng batang siya ay nagsisinungaling. Ngunit kahit ganon, kita pa rin ang lungkot sa mga mata ng bata kahit pa tumango ito para sumang-ayon sa kanyang sinabi. Halika, nagluto si mami ng sopas. Di ba favorite mo yun? Doon lamang nabuhayan ng bata at agad na yumakap sa ina. Yes, mami. Thank you, mami. Hindi alam ni Kiara kung hanggang kailan siya makakalusot sa mga tanong ng kanyang anak. Pero sana, hindi na muling magtanong si Yuen dahil habang tumatagal ay mas lalong nahihirapan siyang magsinungaling rito. Good afternoon, Mr. Sandoval. Nice to meet you, sir. At inabot ang pakikipagkamay ng Ginoo. Magandang hapon na rin, Mr. Del Fuego. Hindi ko akalaing mas kumisig ka pa sa mga buwang hindi tayo nakita. Salamat, pero hindi ho iyan yung pinunta ko rito. Napaiktad si Rodolfo. Direct to the point kasing magsalita ang binata. And he liked that kind of attitude. Walang patumpik-tumpik. Seryoso rin kung magsalita na hindi man lang makikitaan ng ngiti sa labi. Parang iniisip nga niyang baka nakipag-break ang GF nito rito. Kaya ganito ang mood ng taong ito ngayon. By the way, gusto ko lang sabihin na ikaw yung kinuha kong vice dahil alam kong kaya mo at gusto ko sanang gumawa tayo ng magandang plano kung papaano makukuha ang mga tao ng kabilang partido. Ay no na hindi sila magpapatalo at habang maaga, gusto ko makagawa agad tayo ng magandang panlaban sa ating katunggali. Tahimik lamang na nakikinig si Briggs, ngunit sandali siyang natigilan at biglang napabaling ang atensyon sa isang photograph na may kalakihan. Nasa pinakasentro iyon ng dingding sa itaas ng sofa sa may sala. Bukod kay Rodolfo at asawa nito, may 3 pang kadalagahan doon. Ngunit agad na napako ang atensyon niya sa dalagang nakangiti sa gitna ng 2 pang mga babae. Nakaupo ito habang nakasuot ng bestidang maroon at nakadantay ang kamay sa tuhod ng ama nitong si Rodolfo. Biglang sumikdo ang kanyang puso. May babae kasi siyang naalala sa mukha nito na nasa litrato at kamukhang kamukha nito ang babaeng naroon sa kanyang isipan. Mr. Del Fuego, are you listening? Umarag ko ang kilay ng Ginoo nang mapansing hindi nakikinig ang kausap nito rito. I'm sorry. Ang 3 dalaga na yan sa photograph ay aking mga anak. Si Shelo ang nasa gilid sa kaliwang bahagi. Si Kiara ang nasa gitna na nakaupo at si Cindy na bunso ang nasa kanang bahagi. Ang mga anak ko na sentro ng aking buhay. Tila may tampo ang tinig ng lalaki sa huli nitong sinabi. Namimiss ko na yung mga anak ko. Minsan lang kasi sa isang linggo magawi yung 2 sa kanila. Napakurap siya at sandaling nag-isip. Paanong 2? 3 sila sa larawan. Si Kiara yung pangalawang anak namin ni Maria. Ilang taon nang namumuhay sa Tagaytay. Pasensya ka na, Briggs, ha. Naalala ko na naman yung pangalawang anak ko. Tila nakaramdam siya ng awa dahil sa mukha ng lalaki. Ibig sabihin, wala pala ang Kiara sa bahay na ito. Parang gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit dahil nahihiya, hindi na lamang niya ginawa yun. Hindi niya makakalimutan ang mukha ng babaeng yan. At sinisiguro niya na ito ang babaeng nakasiping niya 3 years ago. Hindi niya halos mamukaan dahil nagdadalawa na noon ang paningin niya dahil sa sobrang kalasingan. Naalala pa niya kung paano siyang nakapasok sa silid niya. Briggs, are you sure that you're okay? Ihatid na kita sa kwarto mo. No need bro, I can manage. Pasuray-suray ang lakad niya habang patungo sa elevator. Masyado na siyang lasing kaya kailangan niyang bumalik sa hotel room niya ngayon. Isang event ang ginanap sa ibaba ng Hotel de Amore at lahat ng mga anak ng politiko ay naroroon. Ito raw ay isang party kung saan naimbitahan ng karamihan sa anak ng mga mayayamang politiko upang magkakilala ang bawat isa. Event na ginawa ng mom niya para daw mahanapan siya ng mapapangasawa. 30 na kasi siya ngayong araw. Yes,
It's his birthday today at ang mga na-invite ay naririto sa beach resort ay mga kadalagahan at kabinataan. Kahit kailan, wala talagang matinong ginawa ang kanyang mami. Gustong gusto na talaga nitong magkaapo sa kanya, kaya't ginawa ito ng kanyang mami. At ngayon, hindi pa tapos ang party ay mahilo-hilo na siya dahil sa kalasingan. Ayaw sana niyang uminom, ngunit na makita ang mga kaibigan noong college ay napainom na rin siya. Ngayon nga lang ito nangyari na halos hindi na siya makapaglakad dahil sa sobrang kalasingan. Kailangan pa niyang humawak sa pader para lamang makapaglakad. Yun lang ay marahan at kung minsan ay napapatigil pa siya. Pagpasok ng elevator, naupo siya para mabawasan ang pagkahilo. Ilang sandali siya sa ganoong ayos nang tumunog ang elevator. Pinilit niyang tumayo para lumabas ron. Pilit lang ang bawat lakad at mapikit-pikit pa habang sinisipat ang room number niya. Lasing lang siya pero alam niya kung ano ang kanyang room number. Nang makarating sa room 123 ay agad niyang binuksan yun. Nagulat siya dahil mukhang hindi niya ito naila kanina paglabas niya. Agad siyang pumasok at ni hindi man lang binuksan ang ilaw. Dire-diretso siya sa kama. Ngunit nang may maramdamang katawang nakahiga rin sa kama niya, pinilit nitong sipatin ng lampshade sa kanyang gilid. At gano'n na lamang ang gulat nang makitang may isang napaka-sexy na dalagang nakahilata sa kanyang kama. At himbing ito sa pagkakatulog. Mukhang galing rin yung babae sa baba kung saan ginanap ang event. Sa banta niya, naligaw ito o siya ang naligaw ng silid pero hindi siya pwedeng magkamali. 1, 2, 3 ang room niya kaya't kanya ang silid na ito. Miss, wake up. This is my room. Mukhang naliligaw ka. Pilit niyang wika kahit gusto nang mapikit at matulog. Pero papaano siya makakatulog kung may babae sa kama niya? Tumayo siya. Hey! I said wake up! Tinapik niya ang babae ngunit hindi man lang natinag at talagang napipiko na siya. Kahit pa may kakaibang damdaming sumisilay sa kanyang puso, hindi niya mapigilang pakatitigan ito. Parang nakakaengganyo ang kagandahan nitong taglay. Lumapit siya tinawakan na magkabilang balikat ng babae at iyon ay niyugyog. Miss, gising! Ngunit gumalaw ang babae at gumilid ito sa bahagi niya dahilan para madaganan ito ni Bricks. Buong braso't hita ng babae ay dumantay sa binata, kaya't ang kaninang baga sa loob niya bigla na lamang sumiklab ng walang alinlangan. Dala ng kakaibang damdamin, init ng katawan at pagkahumaling sa babaeng nasa kama niya, ay hindi nito napigilang mahalikan ng babae. Lasing siya't hindi niya na kayang pigilan ng damdamin na pumapangibabaw sa kanyang kaibuturan. Dahan-dahan niyang hinalikan ng labi ng babae at nagulat siya ng sandali dahil tumutugon ang dalaga sa halik niya. Kaya't imbis na pigilan ang sarili, hindi na lamang niya ginawa yun. Nagpaubaya siya sa hagod ng alak at dahil doon, naganap ang isang pagniniig sa pagitan niya at ng estranghera. I'm sorry. Naibulong pa niya nang mapaigtad ang nasa ilalim niya. Mukhang berhen ito dahil maging siya, nahihirapan ding iayon ang armas para lang hindi ito masyadong masaktan. Dinadampian niya ng mamunting halik ang buhok, labi at maging leeg ng babae para kahit papaano, hindi nito maramdaman ang kirot. Ituloy mo. Bulong nito nang sandali siyang tumigil dahil sa nakikitang sakit sa mukha ng dalaga. Hindi niya kilala ang babae pero sobra ang pag-iingat niya upang hindi masaktan ang kanyang kaniig. Halatang nag-aalala siya para rito kahit ngayon lamang sila nagkita at hindi nga sila magkakilalang dalawa. Iho, are you okay? Doon lamang napukaw si Bricks nang muling magsalita si Rodolfo. Inayos ang kanyang pagkakaupo dahil ramdam niya na siya'y pinagpapawisan ng malagkit sa kanyang naiisip. Yes, I'm fine. Usal na lamang upang hindi magtaka ang kausap. Ate She, pwede bang ikaw muna ang magbantay kay Yuen at uuwi muna ako dyan? Tumawag na naman si Mami at pinapauwi ako kahit ilang araw lang daw. I'm sorry, Kiara. Kailangan ako sa company dahil nagkasakit si Dad. Pinapauwi ka kasit inatake ng high blood si Daddy kaninang umaga. At wala akong magagawa dahil sa akin na atang ang company habang nagpapagaling si Dad. Napailing siya dahil sa narinig. Kausap niya sa cellphone ng kanyang ate. Kamusta? Okay lang ba si Dad? Hindi sinabi ni Ma'am na may nangyari na pala. Tono na may pagtatampo. Huwag kang ganyan. Ayaw lang ni Ma'am na mapilitan ka, Kiara. Kailangan mo nang magdesisyon ngayon dahil kung hindi, paano na ang Daddy? Ayaw mo naman sigurong lumala si Dad, hindi ba? Siguro panahon na para magpakita ka pati si Yuen. Malalim na buntong hininga ang ginawa niya bago sumagot. Ate, baka kung anong mangyari kay Dad, inatake siya tapos... No, kapag okay na si Dad tsaka ka magpakita. Wag mo na ngayon dahil nagpapalakas pa si Daddy.
After a few days of rest, baka bumalik na siya sa dati. Tatawagan kita at sa oras na yon dapat nakauwi ka na. Huwag kang matatakot dahil kahit ano pa ang mangyari, mapapatawad ka ni Dad dahil mahal ka niya. Mahal ka ni Ma'am at namin of course. Natouch naman siya dahil sa mga sinabi ng kanyang ate. Mabuti na lamang at may mga kapatid siyang kagaya ni Shelo at Cindy na napaka-supportive sa kanya kahit hindi na tama ang ginagawa niya. Okay ate, ikaw ang bahala. Naisagot na lamang bago niya binaba ang tawag. Parang hindi na siya makakapagtago pa. Lalo na't ganito ang nangyayari sa dad niya ngayon. Ang itinago niyang lihim ng ilang taon ay lalabas na lang na parang bombang sasabog. Mommy, I'm hungry. Can we eat already? Napalingon siya sa anak na nasa tapat ng fridge nang magsalita ito. Opo, sandali lang anak ko ha. Maghahain lang si Mami, okay? Umupo ka na dyan. Tumuga naman si Wenwen sa kanyang mami. Masaya itong naupo sa dining table habang hawak ang kutsara at tinidor. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng ama't ina niya pero kailangan na niyang magdesisyon ng mabilis para sa kanyang anak. Hindi niya kasi pwedeng iwanan ng bata rito sa Tagaytay ng ibang tao ang kasama. Hindi siya magiging panatag ng ganun. Hindi rin kasi pwedeng si Cindy ang mag-alaga dahil abala ito sa paparating na graduation at ayaw niyang abalahin ang kanyang kapatid. Maayos na sana sila ng anak na sila lamang, ngunit hanggang kailan naman siya lalayo sa pamilya para lamang itago ang kanyang lihim at hindi habang buhay maitatago niya si Wenwen, lalo pat nagtatanong na ito tungkol sa ama niya. Sa magulang lamang niya sasabihin, ngunit hindi siya amin kung sino ang ama nito. Idadahilan na lamang niya na sa ex-boyfriend niyang nasa abroad para wala nang iba pang tanong. Ayaw niyang maging dahilan lamang ang kanyang anak para lang panagutan siya ng kung sinong taong yon. Ngayong araw ay nag-file ng candidacy si Mr. Briggs Del Fuego bilang bise ng San Simon. Napakagwapo ng ating bise kapag nagkataon. Kasabayan din ito yung natigilan siya at nanlaki ang mga mata nang makita kung sino ang nasa TV ngayon lamang at nang i-close up ang larawan nito habang hawak ang papel na may pirma niya bilang kandidato ay ganun na lamang kalakas ang pagkabog ng kanyang dibdib. Parang mawawasak ang dibdib niya dahil sa lakas ng kabugdon. Hindi niya makakalimutan ang mukha ng lalaking kumuha sa kanyang pagkabirhen. Ngunit hindi rin niya pwedeng sisihin ng lalaki dahil maging siya ay may kasalanan. Kahit gustuhin niyang magalit sa lalaki, hindi rin maaari dahil kahit siya ay may pagkakamali rin. Doon lamang siya napabalik sa ulirat nang mag-commercial. Napabalik din siya sa dining table at doon lamang din niya nilagyan ng kanin ang plato ng kanyang anak. Akala mami, you forget Wenwen eh. Ani ng bata habang nakanguso. Nahalikan na lamang niya ang buhok ng anak at napatawa ng mahina dahil sa pagmamaktol nito. Anong balita sa pinapahanap ko, Victor? Wala pa po, sir. Bakit hindi nyo na lang kaya itanong sa ama niya ang tungkol sa hinahanap nyong babae, sir? Para mapadali tayo. Wag mo kong utusan, Victor. Para ano't kinuha kita kung ganun lang pala kadali? Just do kung ano yung pinag-uutos ko sa'yo. Huwag ka na maghahanap ng paraan para mapadali ang trabaho mo dahil hindi kita binayaran para maghintay na mahulugan ka ng sagot. Buliw niya bago binaba ang tawag. Patungo siya sa Tagaytay ngayon dahil kailangan niyang puntahan ang bagong project ng company niya para matiyak ang kaayusan ng lahat. Kailangan hands-on siya para hindi na maulit ang nangyari noon sa isa nilang project sa Sorsogon dahil sa pagtitiwala sa tauhan, gumuho ang pinapagawang gusali dahil substandard lamang ang ginamit ng mga materyales. Nadala na siya kaya't kailangan masigurado niya ang lahat ngayon at kung kailangan, siya ang titingin para maging maayos ang project na gagawin niya for the sake of his own company. Ako na po, Lola Taya. Ihatid ko na po kayo sa kabilang kalye. Anya sa matandang bumili sa kanya ng isang pongpong ng bulaklak. Inakay niya ito habang hawak niya ang bulaklak. May mga nagdadaan kasi mga sasakyan kaya't kailangan niya itong itawid sa kabila. Tulog naman si Wenwen at isinara din niya ang pinto ng opisina niya para makasigurado siyang hindi lalabas ang bata. Ngunit nalimutan niyang ilak ang pinto nun kaya pagtalikod niya ay siya naman ang pagbangon ng bata mula sa couch na kinahihigaan. Agad nitong tinawag ang ina ngunit walang sumasagot. Tumayo si Yuen at itinulak ang pintuan. Madali lang naman dahil hindi mabigat ang pintong yun. Ngunit paglabas niya, wala ang kanyang ina. Mami, saan po ikaw, Mami? Umikot pa ito sa likod kung saan ang CR, ngunit wala roon ang kanyang mami Kiara at natatakot na ang bata. May mga luha na ring namumuo sa mga mata nito. Ngunit agad siyang tumakbo patungo sa kalsada nang mahagip ng mga mata niya ang likod ng kanyang ina na naroroon sa kabilang bahagi ng kalye. Wala siyang alinlangang tumawid nang makitang walang sasakyang paparating na hindi nito napansin na may humaharurot na kotse mula sa kaliwang bahagi ng kalsada.
Napayuko ang bata't napapapikit na lamang nang marinig ang napakalakas na busina ng sasakyan. Mabuti na lamang at naipreno ang kotse ng mabilis dahil kung hindi, baka tumilapon ng bata sa unahan. Agad na lumabas ang driver nun at kinuha ang bata sa gitnang kalsada. Nayuko lamang ito habang humihikbi kaya hindi muna siya nagtanong at ipinasok na lamang sa kotse at itinabi sa gilid ng highway. Doon lang siya nagtanong at humarap din naman sa kanya ang baby boy na nasa banta niya ay nasa 3 o 4 na taong gulang kung hindi siya nagkakamali. Ngunit natigilan siya na makita ang mukha ng bata. Magtatanong na sana siya ngunit ang kaninang pag-aalala sa bata ay napalitan ng gulat na mukha. Bakit parang may kahawig ito? At bakit parang kinakabahan siya habang nakatitig sa luha ang bata? "Who are you, sir? Sorry po, hinahanap ko po si mami ko. Sorry po." Nahabag siyang bigla nang ito ay humagulgol. Akala siguro ng bata ay paggagalitan niya ito, kaya't inunahan na siya ng pag-iyak. Para talagang may kamukha ang batang to. Hindi lang nasigurado kung saan niya nakita. "Baby, hindi naman angry si tito. San ba yung mami mo? Bakit nasa gitna ka ng kalsada?" Mahinahon ang tanong niya rito. "I was sleeping and then wala na si mami ko. Kaya hanap ko siya outside the shop. Kita ko mami sa bilang road. Kaya tatawid po sana mi pero..." Napaka-cute ng bata kaya kay sarap pisilin. At habang nagsasalita ito, hindi niya maiwasang kabahan. Hindi niya alam kung bakit ganito ang pakiramdam niya ngayon. Bata lang ito pero ang kaba niya ay tila aabot na ng langit. "Sa flower shop ba na yan ikaw galing?" Tumango ang bata habang may luha pa rin ang mga mata. Pinunasan niya naman iyon ng likod ng kanyang palad at ngumiti rito. "Diyan ba si mami mo nagwo-work?" "No, we own that flower shop." Tumango siya at nakaukit pa rin ang ngiti sa labi. "Halika, ihahatid kita sa loob ha. Don't worry, hindi galit si tito." Pinakatitigan siya ng mabuti ng bata bago ito sumang-ayon. Parang kinikilati siya kung totoo ba yung sinasabi nito o hindi. "Sabi mami, don't talk to strangers. Pero I'm scared so I talk to you, mister." Napatawa siya ng mahina habang buhat ang bata. Bumaba na sila ng sasakyan. Mamaya na rin siya pupunta sa construction site pagkatapos niyang maihatid ang bata sa shop na itinuro nito. Makakapaghintay naman ang mga tao ron. Importante munang maibalik ang baby boy na ito sa ina nito. Hindi nga niya alam kung bakit ang gaan ng loob niya rito. Gayong dapat ay magalit siya dahil kamuntik na siyang makapatay ng anghel. Ang ina talaga ng bata ang talagang makakatikim sa kanya ng mapait na mga salita. Para naman malaman nito na pabaya itong ina. Kasi hindi dapat iniiwan ng mga bata nang walang kasama. Kaya, "Mami!" Napatingin siya sa unahan nang sumigaw ang kalong-kalong niya at pilit na bumaba sa kanya. Tumakbo pa ito patungo sa babaeng nasa 5 metro lang siguro ang layo mula sa kanya. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ay gulat ang tanging masisilayan sa 2 taong nagtama ang mga mata. Napalunok siyang makailang ulit dahil sa babaeng nasa harapan na siyang tinawag na mami ng batang kamuntik na niyang mahagip. "San ka galing? Pinag-alala mo ko, anak. Anong nangyari? Bakit wala ka sa loob ng shop?" Halatang nag-aalala talaga ito ng gusto. Bakas iyon sa tinig nito at mahigpit na yakap ang ibinigay sa anak. "Si Mr. po ang nag-save sa akin, mami. Sorry po, mami. Hinahanap kasi kita eh. I'm scared po kasi kaya ako labas sa shop. Sorry po, mami. Hindi ako good boy ngayon." Hindi siya sinagot ni Kiara. Niyakap niya lamang ito ng mahigpit at hinayaan na muna ang lalaki sa unahan niya. Takot na takot kasi siya kanina. Akala niya kasi nawala na at kung sino na ang kumuha sa kanyang baby. Hindi na rin niya napigilang mapaluhan ng walang tunog. Ngunit maingat niya namang hinawi agad dahil baka makita pa ni Yuen at magtanong pa ito. "Anak mo?" Unang pukaw niya sa babaeng yapos ang anak nito. Tumigil lang din at napabitaw si Kiara nang magtanong ang binata. Hindi na siya makakapagsinungaling dahil tinawag na siyang mami ni Yuen. Kaya tumango na lamang siya para sa pilit na sagot. Hindi na sana siya magsasalita para maiwasan ang pag-uusap. Ngunit muling nagtanong ang lalaki. "Ilang taon na siya?" Seryoso ito habang nakatitig sa mga mata niya. "Mag 5 years old this." "I'm 3 years old po, mister." Magsisinungaling pa sana siya ngunit naunahan na siya ni Wenwen. "Really, baby? Ang bata-bata mo pa pala para patandain ng mami mo, no?" Kumunot ang noo ni Yuen. Mukhang hindi niya maintindihan ang gustong sabihin ng lalaki. "Let's go, anak. Pasok na tayo sa loob." Ayaw na niya makipag-usap dahil the more she speak ay mas marami ring itatanong ang lalaki. Isa pa, bakit napunta ang taong ito dito? Gayong nasa San Simon dapat ito nakabase. Paanong napunta sa Tagaytay? "Let's go po, mister. Pasok po kayo sa shop ni mami ko.
Rami fresh flowers dito, mister. Red tulips ang favorite ni mami ko. Anak, ano kasi, aalis na si... Don't worry, hindi ako nagmamadali kaya okay lang na pumasok muna at makipagkwentuhan. Alam niyang umiiwas ang dalaga pero hindi siya aalis nang walang tamang sagot sa kanyang mga katanungan dahil malakas ang loob niya na may kaugnayan talaga siya sa batang kahawak kamay ng babae ngayon habang papasok ng flower shop. Tito Bricks, how old na po ikaw? 33 baby, old enough na si Tito Bricks pero wala pa ring baby. Usal niya habang katabi si Wenwen at nakikipaglaro sa bata ng Lego. Why po tito? Pareho pala me at you. Kasi I have no daddy at you, wala din baby. Pwede po ba ako baby mo na lang? Ginulo niya ang buhok ng bata. Kay sarap talaga makipag-usap sa batang walang alam sa mga nangyayari sa paligid. Wenwen anak, sa opisina ka muna maglaro ng toys mo ha. May sasabihin lang si mami kay Tito Bricks mo. Tumango naman si Wenwen bago tumayo at binuhat ang box na may lamang mga laruan. Sinundan pa ng tingin nila ng sabay ang batang pumasok sa opisina ng ina nito at nang lumapat ang pintuan, doon lamang nagsimulang magsalita si Kiara. I don't know kung ano bang gagawin mo dito sa Tagaytay, pero baka pwede ka nang umalis dahil marami pa akong gagawin. Malumanay niyang turan kung minsan nahuhuli pa ni Bricks na nakatitig sa kanya ito ng palihim. Anak ko ba si Wenwen? Walang alinlangan niyang turan sa babae. Napatambol ang puso ni Kiara nang marinig yon mula sa lalaki. Umaasa talaga siya kanina na sana hindi siya nakilala ng binata at nananalangin din siya na sana wag nang i-open ito ang tungkol sa kanyang anak. Kulang na nga lang kanina ay magkaroon siya ng power at isang kumpas niya lang bigla na lamang silang maglalaho ni Wenwen. Kung sana talaga'y meron lang dahil parang hindi niya talaga kaya makipag-usap sa taong to o sabihing anak din ito ang anak niya. Ano? Paano mo naman nasabi yan? Anak ko si Yuen at ako lang. Akin lang mag-isa. Kaya pwede ba Bricks del Fuego, bumalik ka na sa San Simon dahil wala ka mapapala rito? Kahit kabang kaba, tinatagan pa rin niya ang tinig, baka sa paraang ito ay matakot ang binata. Really? Kung hindi ka aamin, gusto kong ipa-DNA ang bata. Baka sa paraang yun ay malaman ko ang totoo. No, hindi ako papayag. Nagiigting ang bagang ng may malakas na boses, kaya't mas nabigyan lang ng lakas ng loob si Bricks na tama ang kanyang nasa isipan. So natatakot kang malaman ko yung totoo na anak ko si Yuen. Sarkastiko pa siyang nagsalita. Kahit kailan na hindi niya tatantanan ng babaeng ito hanggat hindi inaamin ng dalaga na kanya nga ang batang si Wenwen. Halata at kitang-kitang ebidensya na siya yung ama nito dahil nang makita niya ang old photo niya noong 3 years old na isinend sa kanya ng mom niya kani-kanina lamang ay talagang napagtanto niyang siya ang talagang ama ng bata dahil magkamukhang magkamukha sila ni Yuen. Nag-message siya sa ina kanina lamang habang nasa kotse pa sila ng bata kaya nag-send naman agad ang mom niya ng photos. Hindi isa kundi 5 pa at lahat ng iyon talagang kamukha ni Yuen. Yun pa lang ay alam na niya. Ngunit kung patuloy na makikipagtalo sa kanya ang babae, talagang ipapa-DNA niya ang bata para matapos na ito. Nagpabayad pa siya ng mag-iimbestiga para lamang hanapin ang ikalawang anak ng matandang Sandoval. Ngunit mukhang umaayon sa kanyang pagkakataon. At sa hindi sinasadyang pangyayari, nagkita pa talaga sila rito sa Tagaytay at narito lang pala ang babae. Akala niya'y nasa malayong probinsya o nasa ibang bansa to, hindi naman pala. Malalaman ko pa rin Kiara, kung ako yung ama ni Wenwen at sa pagkakataong malaman ko, may paglalagyan ng lahat ng to. Sumikdo ang puso ni Kiara. Ano ba yung pinagsasasabi nitong paglalagyan? Kukunin nito yung anak niya sa kanya? Huwag mong susubukan Bricks, dahil hindi ko ibibigay yung anak ko sa'yo. Kaya pwede ba? Bukas ang pintuan, kaya't makakaalis ka na. Huwag ka na ring babalik pa rito, dahil hindi mo anak si Yuen. Akin lang yung anak ko. Akin lang siya. Mangiyak-iyak na tura niya sa binatang pilit niyang pinagtatabuyan. Malalaman natin yan. Babalik ako at sana nakapag-desisyon ka na sa susunod, dahil hindi mo na ako matataboy sa muling pagpaparito. Seryosong ani niya bago tumalikod. Ang nasa isip ni Bricks, babalik siya rito mamaya matapos niyang bisitahin ang construction site at talagang aalamin niya ang lahat. Sa pagkakataong yun ay sisiguraduhin niyang malalaman niya ang totoo. Malakas ang kutob niya na si Wenwen ang bunga sa nangyari sa kanila ni Kiara 3 years ago at sisiguraduhin niyang tama ang lahat ng kanyang hinala. Huwag ka nang babalik at padabog niyang isinara ang pintuan ng flower shop. Mami, galit po ikaw? Sinong nag-aaway sa iyo, Mami? Tanong ng bata nang mabungaran niya ang kanyang ina na nagagalit ang mga mata. Inayos naman agad din ni Kiara at nagsalita. Wala anak, may pusa kasing tinaboy kaya nagalit ako.
Ngiting paliwanag niya rito. Saan na po si Tito Bricks? Gusto ko po ask kung pwede ba kami mag-play? Anak, umalis na si Tito Bricks mo eh. Marami pa daw gagawin. Kung gusto mo, tayo na lang dalawa ang mag-play ng car mo. Gusto mo ba? Umiling-iling ang bata. Mami, ang mga boys lang ang nagpi-play ng car kasi girl like you ay Barbie ang dapat nilalaro. Bakit kaya umalis agad si Tito? Gusto ko pa siya kalaro sana, Mami. Tila unti-unting nalulumo si Kiara. Halata kasi sa mukha ng kanyang anak ang kagalakan sa tuwing babanggitin nito ang pangalan ng binata. Bilang ina, nasasaktan din talaga siya. Pero ano ba ang dapat niyang gawin para hindi na mahirapan ng anak niya? Kahit pala ginagampanan niyang pagiging ama't ina sa anak ay hindi pa rin pala talaga sapat dahil naghahanap pa rin ng kalinga ng isang tunay na amang kanyang anak. Parang sinasaksak siya ng kutsilyo sa dibdib sa tuwing nagtatanong ang anak niya patungkol sa daddy nito. Ang hirap magsinungaling, lalo pat hindi ka sanay sa ganoong bagay. 12:30 AM na ngunit dilat na dilat pa rin si Kiara. Hindi ito makatulog sa mga iniisip. Parang hindi siya inaantok dahil bawat pikit ng kanyang mga mata, mukha ni Bricks ang lumalabas sa kanyang imahinasyon. Maya't maya akong gumalaw, gigilid sa kabila at ilang sandali, babaling na naman sa kabila. Ganon na ganon lang ang ginagawa nito mula kanina nang mahiga ito sa kama. Hindi niya nga alam kung bakit pumapasok sa imahinasyon niya ang taong iyon, gayong hindi naman dapat. Ano ba talaga ang dapat niyang gawin? Bakit ba kasi nagpakita pa yung lalaking yun? Good morning, Bricks, iho. Kamusta yung construction sa Tagaytay? Ngiting tura ng kanyang ina. Nakaupo ito sa dining table habang may kape sa harapan na nakapatong sa lamesa. May hawak na newspaper at nagbabasa. Ngunit nang makita ang anak na papalapit sa kanya, inilapag nito ang hawak. Good morning, Ma. I have something to tell you. Seryoso niyang sabi. Mukhang seryoso ka ha? Ano ba yan? Kapag ba sinabi kong may anak ako, maniniwala ka? Diretsahan itong sabi. Kaya ang inang iinom sana ng kape ay hindi na natuloy. What did you say? Gulat na sagot na to. Hindi pa sure ma pero patutunayan ko. Anak, totoo ba yung sinasabi mo ha? O nagbibiro ka lang? Dahil kung biro yan, sige nanalo ka na. Hindi ako nagbibiro mama. Umupo siya sa gilid sa kabilang bahagi ng dining table. Hindi iyon kalayuan sa ina kahit mahinang usapan ay maririnig naman. Bricks, may sakit ka ba? Baka kasi kinukumbulsyon ka na. Mahirap yan anak. Sabay ka pa sa noon ng kanyang anak. Wala naman ah. Ma, hindi ako nagbibiro, I'm serious. Kaya pwede ba, maupo ka't makinig ka muna sa mga sasabihin ko? Medyo naiirita ito dahil sa inang ayaw talagang maniwala. Okay sige, ipaliwanag mo sa akin kung paano ka nagkaanak gayong binata ka. Walang GF at naging karelasyon for the past 3 years. May naka one night stand ako noon. Hindi sinasadya yun ma dahil pareho kaming lango sa alak. At nagkataon lang talaga na doon pumasok yung babae sa silid ko. Hindi ko rin alam na may anak na kami ma. Kanina ko lang din nalaman sa hindi inaasahang pagkakataon. Nakita ko siya nang hindi sinasadya. Noong una hindi talaga ako makapaniwala ngunit nang makita ko yung bata, malakas yung kutob ko't hinala ko na anak ko yung batang yun. Magkamukha kami ma. Natatandaan mo na humingi ako ng 3 years old photo ko kanina? Kinumpara ko yun sa batang nakita ko at magkamukha kami mama. Totoo ba talaga anak? Hindi pa rin naniniwala ang ginang sa mga pinagsasasabi na to. Ano bang akala mo sa akin, sinungaling? Nairita na siya, kaya tumayo na lamang itong bigla. Okay, I'm sorry. Pero nasaan na siya? Gusto ko makita ang apo ko. Nasaan anak? Nagniningning ang mga mata nito at halatang excited. Bumili ako ng bahay sa isang subdivision sa Alabang at doon ko ititira ang mag-ina pagkatapos naming ikasal. Ano? Magpapakasal ka sa hindi mo naman kilala at nakasama ng matagal? Hindi ako papayag dyan. Hindi na siya sinagot ni Bricks dahil alam niya nga haba lamang ang usapan. I have to go. Tumayo ito pagkatapos niyang isubo ang isang buong sunny side up na itlog. Saan ka pupunta ngayon? Sa Tagaytay. Hindi na ako makapaghintay ma, kaya kailangan kong gumawa ng paraan. Tito Bricks, you're here. Patakbong lumapit si Wenwen habang may hawak pang feeding bottle. Good morning, Wenwen. Kamusta ka na? Fine po. Halika dito, come in. Hinawakan nito ang kamay ng binata at hinila papasok ng bahay. Alam niya ang bahay nito dahil pinasundan niya sa tauhan ng mag-ina upang malaman niya kung saan nakatira si Kiara at ang anak nila. Mommy! Tito Bricks is here! Sigaw niya sa inang nasa kusina ng mga sandaling yun. Maya-maya lumabas ang babae na may suot pang apron. Mukhang nagluluto ito ng agahan.
Wen anak, pasok ka muna sa kwarto mo. May pag-uusapan lang kami ng tito mo. Seryoso niyang wika. Sumunod naman si Wenwen na walang pag-aalinlangan. Hindi mo pa pala nasasabi kay Wenwen kung ano niya ako? Seryosong paunang salita ng lalaki. Hindi mo siya anak, Bricks, kaya bakit ko sasabihin sa kanya? Kaya nga gusto ko magpa-DNA test kaming dalawa. Mahirap bang gawin yun sa'yo? O talagang ayaw mo lang dahil alam mo yung totoo una pa lang? Don't be selfish, Kiara. Umarko ang kilay niya dahil sa salita ng binata. Bakit ba pinagpipilitan mo? Sinabing hindi mo anak si Wenwen. Mahirap bang tanggapin yun? May kalakasang tinig niya. Dahil alam kong may karapatan ako, Kiara. Kung hindi mo maibibigay sa akin ang hinihingi ko, pues magkita tayo sa korte. Ako nang magsasabi. Sabay hakbang ng 2 beses. At ano sa tingin mo ginagawa mo, ha? Ngunit agad na iniharang ni Kiara ang katawan sa daraanan. Di ba nahihirapan ka kung paano magpaliwanag sa bata? Kaya ako na ang magsasabi, tumabi ka dyan. Kailangan niya maging matigas dahil alam niyang hindi madaling kumbinsihin ang babaeng nasa harapan. No, I am the mother, kaya ako ang magsasabi. And I miss dad, kaya tara, 2 tayo. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ng dalaga at hinila papanhik sa silid ng bata. Let go of me, ano ba? Iwinasiwas niya ang kamay nito at humakbang paatras. Ngunit may natapakan siyang laruan kaya't nawalan ito ng balanse at saktong matutumba nang hilahin siya pabalik ni Bricks dahilan para masubsob siya sa matipunong dibdib ng binata. Careful! Nayakap pa siya ni Bricks upang maiwasang matumba ang dalaga. Agad siyang nagbawi ng mata dahil sa kakaibang init niyang nararamdaman. Ramdam na nga rin niyang pamumula ng kanyang pisngi. Kaya bago pa mahalata ni Bricks, binaba na agad niya ang ulo. Kakalas na sana siya nang biglang bumukas ang pintuan na nasa gilid nila. Mommy, what are you two doing? Kunot noong tanong ng paslit kaya't napabitaw ng bigla ang ina dahil sa narinig mula sa bata. Gusto kasi ni Mommy ng hug baby kaya... Ouch, my foot! Napangiwi na lamang sa sakitang lalaki nang pasimpleng tapakan ni Kiara ang paa nito. Pinilit na maging formal ni Kiara kahit hindi tama ang pagpintig ng kanyang puso. Siguro, dala ng kakaibang titig ng lalaki sa kanya at kung minsan ay napapakingdat pa ito. Akala naman ng mokong madadala siya sa ganun. Hindi, pero hindi niya maiwasang magbawi ng mata sa tuwing gagawin niyo ng binata. Magdesisyon ka ngayon, Kiara. Sasabihin mo yung totoo sa akin o idadaan pa natin sa DNA test. Baritonong tinig nito habang palabas na ng bahay. 10 AM na ng umaga at late na silang mag-ina para magbukas ng flower shop. Makulit kasi talaga ang taong ito na panay pa ang sunod sa kanya saan man siya magpunta. Parang si Junjun lang na aso ng anak niya. Ako na ang magdadrive. Nasa loob na ng kotse si Wenwen at papasok na rin ng sasakyan si Kiara nang hilahin siya ng mahina ni Bricks. Sa kabila ka. Gigil na gigil siya pero pinilit niyang kumalma dahil kapag inaway niya ang taong ito ay baka marinig ng kanyang anak. Malapit lang sa shop ang bahay nila. 10 minutes na biyahe ay naroon na. Nang makarating ay niwalang lingong bumaba ng kotse at dumiretso na sa tapat ng shop para buksan yun. Hindi na rin siya nakipagtalo dahil alam niyang matatalo lamang siya. Ano na? Magdesisyon ka na ngayon, Kiara, dahil ayoko naghihintay ng matagal. Habang nasa labas at naglilipat ng mga bulaklak, patuloy pa rin siyang kinukulit ng binata. Bukas, hindi madaling magsabi, Bricks, kaya pwede ba bigyan mo ko ng konting pangpanahon? Inaamin mo na ba na ako yung... Fine, pero maghintay ka dahil hindi madali yung pinapagawa mo. Magkano rito? Natigil ang bangayan ng dalawa nang may lumapit at nagtanong sa presyo ng white roses. Natigilan pa ito ng saglit nang lumingon si Bricks. Halatang nagulat at mukhang namula pa. Isang bouquet ba, miss? Ibibigay ko na lang ng 1.6. Hindi po, 3 lang sana ate at may... Nahiya pa ito pero panay naman ang sulyap sa lalaking nasa tapat nito. Mukhang nagpapakyut na talagang hindi nagustuhan ni Kiara. Here, miss. Si Bricks na ang kumuha at nagbigay. Inabot iyon ng babae at nagbayad. Thank you. Ang gwapo mo po. Kilig na wika na to. Salamat, miss. Doon talaga nag-init ang ulo ni Kiara. Pero imbis na magsalita, tinalikuran niya ang dalawa. Ayaw niya namang mangialam dahil sino ba siya? Hindi nga sila magkarelasyon ng babaerong yun. Bata lang naman ang nag-uugnay sa kanila. Kaya wala siyang karapatang magalit sa lalaki. Matapos ang araw na yun, nagdesisyon si Kiara na umuwi sa kanila dala si Yue na anak niya. Hindi niya na kasi alam kung ano pa ba ang dapat gawin. Kung sana, hindi nalaman ni Bricks na may anak sila. E di sana, tuloy ang pagtatago niya sa anak. Ngunit ngayong alam na ng binata, ano pa ba ang dahilan niya para itago pa rin ng bata? Ang pinakarason lang naman niya kung bakit siya lumayo
ay upang hindi malaman ng lahat na nabuntis siya ng walang asawa o kahit nobyo man lang. Napakalaking kahiyan din yun para sa mga magulang niya. Kung sana may BF siya nun at ito ang nakabuntis sa kanya, malamang hindi siya abuti ng taon para lamang magsinungaling sa kanyang pamilya. Pero ngayon, unti-unti nang nabubunyag ang lahat ng kanyang lihim. Ano pat patuloy siyang naririto? Are you sure about this? Tumango siya para sa sagot. Nasa kotse na sila ngayon at pauwi na ng San Simon. Tulog si Wenwen kaya't nakakapag-usap sila ni Shelo na kanyang ate. Ito kasi ang sumundo sa kanya nang sabihin nitong uuwi na siya ng San Simon. 1 linggo na rin nang nakalipas, simula nang atakihin ng high blood ang kanyang daddy. Ngunit ngayon ay maayos na ito at patuloy na sa pangangampanya. Ano pa ba yung dapat kong gawin ate? Heto na to, wala na akong ibang magagawa kundi ang magpakita na. Ito lang yung choice na meron ako ate. Kesa naman patuloy akong puntahan ni Briggs sa Tagaytay at kulitin sa DNA. Kahapon inamin ko na rin sa kanya. Kung hindi ko aaminin, malalaman pa rin niya dahil pinagpipilitan ng gago ang DNA test raw. Napatawa ng paggaksi Shelo. Hindi kasi niya akalain na ang Briggs na tinutukoy ng kapatid niya ay ang Briggs na kilala rin niya. Nagdadalawang isip nga siya kung sasabihin sa kapatid na ang Briggs na sinasabi nito ay ang bise ng kanilang ama. Kapag kasi sinabi niya baka hindi na tumuloy ang kapatid sa San Simon, isa kasi sa dahilan niya kaya umuwi ito ay upang hindi sila mahabol ni Briggs at upang matigil na ang pangungulit sa dalaga. Uy ate, napaarko ang kilay niya sa ekspresyon na mukha ni Shelo. Para kasing natatawa ito nang hindi maintindihan. Ha? Ano? No, nothing Kiara. May iniisip lang ako nakakatawang bagay. Huwag mo kong isipin. Gusto niya na maging buo yung pamilya ng kanyang pamangkin. Kaya nga at naisip niya na wag sabihin kay Kiara ang mga nalalaman para mapadali ang lahat. Ayaw niyang lumaki si Wenwen na walang ama o broken family. Isa pa'y halata niya namang may kakaiba sa mga mata ni Kiara sa tuwing babanggitin nito ang pangalan ng lalaki na kabuntis dito. Kung hindi siya nagkakamali, maaaring maging success ang lahat. Sana lamang ay ganun nga para naman hindi na mahirapan si Wenwen. Dumaan muna sila sa drive-thru para bumili ng lunch. Nagugutom na kasi si Kiara at maging si Wenwen pagising ay hihingi ng pagkain. Walang alam ang dad nila na ngayon uuwi si Kiara. Sila lang ang nakakaalam at si Cindy na abala sa eskwelahan. Nito kasi mga nakaraan ay mas focus ang ama nila sa pangangampanya kaya't hindi na lamang nila inabala. Manong Pakit, ano ho yung nangyayari? Napatingin pa ng sabay si Shelo at Kiara sa harapan at si Kiara ang nagtanong sa driver. Bigla kasi itong tumigil sa gitna ng highway. Ma'am, may humarang hong kotse sa mismong daanan. Kinakabahang usal ng lalaki. Agad naman silang lumabas ng sasakyan pero pinabalik ni Kiara si Shelo upang bantayan ang kanyang anak. Para kasing namumukhaan niya ang kotse na nasa tapat ng kanilang dalang Montero. Ano bang problema mo, Briggs? Talaga bang hindi mo kami tatantanan ng anak ko, ha? Anak natin, Kiara. Pagtatama ng binata habang papalapit ang dalaga rito. Talaga bang hindi ka mapapakiusapan lalaki? Huwag ka nang makulit. Kaya nga inilalayo ko si Wenwen dahil ayoko magulo yung buhay ng bata. Ano bang klaseng gulo yung sinasabi mo? Una pa lang kasi, gulo na talaga yung gusto mo. Dahil kung ayaw mo ng gulo dapat noon pa lang, sinabi mo na sa akin ng lahat para nagawan sana natin ng paraan. Napatawa siya ng pagak. Ano? Hindi nga kita kilala. Aba malay ko kung may asawa ka na o GF nun. Isa pa, kilala lang kita dahil sa TV. Kaya tigilan mo ko, Briggs, dahil wala ka mapapala sa akin o sa anak ko. Hindi ako papayag na ganito lang ang mangyayari. May karapatan ako kay Yuen at sisiguraduhin ko makukuha yung karapatan ko. Matigas na wika ng dahilan para manggigil si Kiara. Walang ano-anong itinaas ang palad at binigyan ng malakas sa sampal ang binata. Ngunit matatag ito at hindi man lang nagpatinag. Ngisi lang ang isinagot bago hawakan ng likod ng ulo ng babae at marahas na pinagkalooban ng halik ang dalaga. Parang luluwa ang mga mata ni Kiara dahil sa ganti ng binata. Pilit siyang nagpumiglas ngunit hindi niya kaya ang lalaki. Matitigas ang braso nitong nakahawak sa ulo niya at ang isa ay nakapalupot sa kanyang bewang. Para siyang nangihina. Nang binitiwan ni Briggs ang labi nito, bawat hibla ng kanyang balat ay tila nang isay dahil sa halik na yun. Oops, higa ka dyan baby. Huwag kang titingin sa labas, may nagkakagulo kasi. Wika ng mahina sa batang akmang uupo dahil kakagising lamang. Ngunit muli siyang inihiga ni Shelo sa hita nito upang ilayo ang mga mata ng bata sa mga magulang nitong naghahalikan. Natatawa siya, parang ang gandang gawing nobela ang kwento ng buhay ng kanyang kapatid. Nasaan mami tita, bakit wala siya here?
Lumabas lang ng saglit yung mami mo pero babalik din yon. Matulog ka na ulit baby. Malayo pa yung San Simon mula rito. Ngiti niya habang nakatingin sa pamangkin na unti-unting napipikit. Tumatakas ka? Pwede rin, pero hindi mo na ako mapagtataguan. Tignan natin Kiara kung hanggang saan ka dadalhin ng pagiging matigas mo. Ngunit hindi na siya sinagot ng dalaga. Agad na kasi itong sumakay ng kotse. Napangisi naman si Briggs dahil sa malditang dalaga. Pero pasasaan ba at mapapalambot niya rin ito in no time. Sundan ng Montero. Bulalas na sa driver nito pagkapasok ng sasakyan. Opo sir, mukhang alam na niya kasi kung saan pupunta ang mga ito. Sa San Simon. Anak, umuwi ka, salamat sa Diyos at dininig niya ang aking panalangin. Agad siyang niyakap ni Maria na kanyang ina. Ate, narito ka na. Lumapit din si Cindy at napayakap rin sa kapatid. Sorry ma, ngayon lang po ako umuwi ha. Natatakot po kasi ako talaga. Napalis ang masayang mukha ni Maria at naging seryoso. Natatakot? Bakit? May nangyari ba sa'yo anak? Inakay niya si Kiara sa sofa at sabay silang naapuron. Lumabas naman si Cindy upang puntahan ang ate niya sa garahe. Ma, kasi nauutal na siya at may namumuunang luha sa mga mata. Ano yun? Sabihin mo anak. Maging si Maria ay nag-aalala na rin. May anak na po ako ma at 3 years old na si Wenwen. Parang tila nabingi ng sandali si Maria dahil sa narinig at halata sa mukha ng ginang ang pagkasyak na kailangan pa nitong humugot ng hangin bago ito sumagot. Anak, paano? Saan at kailan? Malakas na boses na pumuno sa buong sala ng kanilang bahay. Sinimulan niyang sabihin ng lahat mula umpisa hanggang sa ngayon. Pigil hininga naman si Maria habang nakikinig. Ngunit bakit hindi siya nauwi ng matagal na panahon at kung bakit siya natatakot? Napaluha si Maria at mahigpit na niyakap ang anak. Awang-awa siya rito. Oo, nagtatampo siya at may puot rin. Ngunit kahit anong galit mo pa, mangingibabaw pa rin ang puso bilang isang ina. Shh! That's enough. Tahan na anak. Hindi naman ako galit. May tampo lang dahil ngayon mo lang ito sinabi. Pero pasasaan ba at maglalaho rin yun. Pero anak, nasaan ang apo? Grandma! Sabay na lumingon ng dalawa sa gawing main door. May kakapasok na batang lalaki habang sumisigaw ito. Mukhang ang mga kapatid niya ang nagsabi sa anak niya kung ano ang dapat na sabihin. Ito na ba ang apo ko? Ang gwapong bata at napaka-cute naman ito anak. Nagawa mo talagang itago yung apo kong ito. Agad nitong binuhat ang bata at walang humpay na pinugpog ito ng halik. Ang gwapo-gwapo mo apo ko, mana ka sa lolo mo. Napalunok si Kiara. Oo nga pala, si dad niya nga pala. Ma'am, nasan po si daddy? Tanong niya rito habang kinakabahan. Pauwi na rin yun anak. Pumunta lang si Rodolfo sa Kapitolyo para sa ilang mga papeles. Pero narito na rin maya-maya lang. Kalong si Wenwen ay sumagot ito. Grandma, so big po ng inyong house. So beautiful po. Yes, apo. From now on, dito ka natitira with me and grandpa. Kasama si Tita Shelo at Tita Cindy and your mommy. Yes, may pool din po grandma. I like pool kasi. Sa house namin walang pool. Gusto mong maligo? Tumango na may galakang bata. Mami, baka naman pulag natin. Napagod po yan sa biyahe, bukas na lang po. Awat ni Kiara. Manong Pakit, sa itaas na lang yan. Si Shelo nakakapasok lamang ang nagsabi. Ma'am, Kiara, kailangan ko munang umalis. May appointment ako this afternoon sa Webcon. Sige anak, umuwi ka na mamaya ha. Magpapahanda ako ng dinner. Tumango naman ito bago umalis. Hinalikan din muna niya si Wenwen tsaka tumalikod. Mami, gusto ko sa labas. Pwede po ba ako play there? O sige, ba't wag kang lalapit sa pula, baka mahulog ka, okay? Maring, halika muna, samahan mo yung apo ko sa labas. Isa sa kasambahay nila iyon. Nadadaan na sana pero tinawag ni Maria. Opo ma'am, sumunod naman si Wenwen habang ito ay tumatakbo palabas. Nag-usapan ng ilang minuto si Kiara at ang ina niya habang si Cindy ay nasa tabi ni Kiara at abala sa cellphone. Hanggang sa tumayo ang dalaga upang sana umakyat nang bumungad mula sa pinto si Rodolfo na kanyang ama. Kita ang gulat sa mukha nito. Anak, umuwi ka. Ngumiti si Kiara nang lumapit sa Ginoo. Dad! Bulalas niya at napayakap ng mahigpit rito. Matagal na rin simula nang huli niyang mayakap ang ama at talagang nakakamiss ang matandang ito. Kahit naman hindi siya naging mabuti, ay mahal na mahal niya naman ang daddy nito. Ito lang kasi ang kilala niyang tatay na inuuna ang kaligayahan ng kanyang mga anak. Hindi ito yung tipo ng ama na porkit mayaman sila, dapat mayaman na rin ang mapapangasawa ng anak. Oo minsan, may inirereto ito sa kanya,
Mayaman at may kapangyarihan sa mundo ng politika, ngunit dahil ayaw niya at nag-aaral pa siya noon, ay hindi man lang ito pinilit ng kanyang daddy. Tanging sinabi lang sa kanya noon, akala ko lulusot anak eh. Kaya kahit minsan, istrikto yung daddy niya, hindi niya ito ipagpapalit kahit kanino man. Ito kasi ang unang lalaki na kanyang minahal. At dahil nga sa nangyari sa kanya at sa isiping masira ang pangalan ng kanyang ama, umalis siya dala ang bigat sa puso na hindi niya naman sana kagustuhan. Pero ngayon, narito na siya at yakap ang kanyang daddy. Kamusta ka na anak? Kailan ka pa dumating? Luha ang bumitaw ang Ginoo sa kanya. Maging siya ay nagpupunas din ng luha. Bago lang po dad, kamusta ka na po? Sorry po kung ngayon lang ako umuwi rito. May tonong pagsisisi ang kanyang tinig. Narinig niya naman ang buntong hininga ng kanyang ama. Wala na tayong magagawa anak. Ang importante umuwi ka na. Huwag ka nang aalis ulit ha. Ayoko nang malayo na naman yung isa sa Tres Marias ko. Nayapos niya muli ang kanyang ama. Opo, hindi na. Dad, may sasabihin po sana ako sa inyo pero sana mapatawad niyo po ako. Hindi ko po sinasadya daddy. Lasing po ako at... Mami, ang dami fruits sa backyard ng house. May guava and rambutan, sabi ni Manang. Who is he, Mami? Tila isang kulog ang tumama sa Ginoo nang patakbong lumapit si Wenwen at tinawag nitong Mami si Kiara. Tutok na tutok ang mga mata niya sa bata na kulang na lang lumuwa dahil sa sobrang gulat. Anak, this is your grandpa. Kinuha naman agad ng bata ang malaking palad ng lalaki at nagmano rito. Kahit hindi sabihin, alam na ng bata ang dapat gawin. Apo ko? But how? Kiara, hindi ko alam kung anong nangyayari. Magpaliwanag ka. Medyo may kalakasan ng tinig, kaya lumapit na si Maria at agad na kinuha ang bata. Let's go upstairs, apo. But grand, sumunod ka na kay Lola anak. Walang lingong usal niya. Naghihintay si Kiara na sampalin ng kanyang ama. Kita niya kasi sa mga mata ng lalaki ang galit at pagkagulat. Nang makaakyat at maiwan sila sa sala ng Ginoo, ay doon na siya nag-umpisang umiyak at magpaliwanag. Kung kanina ay kampante siyang nagpaliwanag sa ina, sa ama niya ay hindi ganun dahil kahit mahal niya ito ay natatakot pa rin siya rito. Hindi kasi basta-basta lamang ama si Rodolfo. Kung mali ka ay mali ka. Noong mga bata sila at kapag sino ang nagkasala ay makakatikim ng palo sa likod ng binti. Minsan ay mga istik at kalimitan hanger kaya dala nilang magkakapatid ang respeto sa ama hanggang ngayon. Who is the father? Matatag na tanong niya sa humahagulgol na dalaga. Tell me Kiara, sino ang ama ng anak mo? Animoy kulog na dumagundong ang tinig nito sa buong kabahayan. Daddy, I'm sorry. I am the father of Wenwen, Mr. Sandoval. Baritonong tinig ang pumukaw sa kanyang paghikbi. Napalingon din siya sa gawing likuran upang siguraduhing tama ang taong naiisip. What are you doing? Pigil ang tinig niya habang nagsasalita ito. Hinila-hila din niya ang suot na long sleeve ni Briggs upang ito ay pigilan sa pagsasalita. Ngunit hindi man lang maawat ang binata. I'm sorry sir, ako po yung may kasalanan ng lahat. How dare you! Malakas na wikat agaran siyang sinuntok ng Ginoo sa panga nito. Ngunit hindi man lang natinag ang binata. Ilang taon yung gustong itago ang bagay na to? Habang buhay ba? Wala kayong respeto sa akin. Galit na tinig niya habang hawak ang dibdib na tila kumirot dahil sa galit na to. Dad, tama na po baka mapano ka? Magpapakasal kayo sa lalong madaling panahon. Hindi pwedeng ganito lang. Hindi pwedeng itago ang nangyaring to. Lalo pa at kasagsagan ng pangangampanya. Inaya siya ni Kiara upang paupuin sa sofa at sumunod naman si Rodolfo habang patuloy sa pagsasalita. Ayaw man sana ni Kiara ngunit nangyari na at kailangan panindigan na lamang ang lahat para na rin hindi masira ang reputasyon ng kanyang daddy. Wala siya magagawa dahil kasalanan din naman niya ang nangyaring to. Kung hindi siya naligaw ng silid noon eh hindi naman to mangyayari. Kaya kahit hindi niya mahal ang binata, pumayag na rin siya lalo pat hindi nila alam na baka nasa paligid lang ang mga kalaban at naghihintay lang ng ikakasira ng pamilyang Sandoval at Del Fuego. Nang gabing yun ay sa bahay ng mga Sandoval ay nagpatawag ng dinner si Maria. Ito sana'y homecoming dinner ng kanilang anak ni Rodolfo pero dahil sa nangyari, doble ang okasyon, pamamanhikan at pa-dinner sa pag-uwi ni Kiara. Abala ang lahat para sa gabing to. Pero si Kiara ay humuhugot pa ng lakas ng loob para ipaliwanag sa anak kung ano ang nangyayari.
Alam niyang nagtataka ang bata kung bakit ganito ang kanilang nadatnan, pero siguro hindi pa nito halos maintindihan. Hanggang sa si Kiara na ang mismong pumunta ng silid nito at kinausap si Wenwen. "Anak, can I come in?" Umuwang ang pintuan at sinilip niya ang anak na naglalaro sa kama nito ng hapong yun. Kakaalis lamang ni Bricks dahil may aayusin daw muna ito, pero babalik naman mamayang gabi para sa dinner ng bawat pamilya. "Opo, Mami." Hindi na siya nag-atubiling pumanhik at agad na lumapit sa anak na abala sa paglalaro ng mga blocks. "Anak, di ba tinatanong mo kay Mami kung nasan yung daddy mo?" Tinumba ng bata ang mga blocks at galak na humarap sa ina niya. Kita rin ang kislap sa mga mata ng bata. "Opo, Mami." "Anak, pasensya ka na ha kung nagsinungaling si Mami sa'yo this past few years. Kasi anak, may mga bagay na gusto ko lang sanang itago para sa kapakanan ng lolo mo. But now, nalaman na ng Grandpa Rodolfo at Grandma Maria mo yung lahat, kaya wala na ako magagawa kundi sabihin ng totoo sa'yo." "Totoo po?" Tumango siya at ngumiti bago muling nagsalita. "The truth is, si Tito Bricks mo yung totoo mong daddy. Hindi siya tito anak kundi daddy mo." "Totoo po ba?" "Yes, Bricks Del Fuego is your father. Sorry baby sa lahat ng mga pagsisinungaling ni Mami ha. I know someday, malalaman mo rin at maintindihan ang lahat. But for now, hanggang dun muna yung masasabi ni Mami sa'yo kasi you're not old enough para maintindihan ng mga bagay-bagay." Aniya sa malambing na tinig. Akala niya ay magtatanong pa ang anak, ngunit hindi dahil isang mahigpit na yakap lamang ang pinakawala nito. Nagalak ang kanyang puso dahil sa batang tila naiintindihan siya. Sana habang buhay, ganito kabait ang kanyang baby. Ang anak niyang pinagsumikapang mapalaki ng mabuting tao. Siguro'y masasabi niyang nagtagumpay siyang mapalaki ng maayos ang anak niya kahit na 3 taong pa lamang ito. Sinabi na rin ni Kiara ang lahat sa bata, ang pagpapakasal nila ng daddy nito at ang mga kailangang malaman ni Yuen. Hindi galit ang lolo nitong si Rodolfo. Nagalit pero hindi sa bata kundi sa kanya. Wala rin naman siya magagawa ron dahil unang-una, kanya namang kasalanan. "Napakagwapo ng apo ko, manang-mana sa ama niya. Oo balae at napakatalinong bata rin naman." Patuloy lamang sa pagsubo si Kiara habang siya ay nasa hapag. Kinakabahan kasi siya na hindi niya malaman kung paano sisimulan ng buhay kasama ang taong katabi niya ngayon. Si Wenwen ay nasa tabi ni Shelo. Nagagawan pa yung dalawa niyang mga kapatid kung saan tatabi ang bata. Pero dahil kay Shelo tumabi si Wenwen, kaya't nagdiwang ito. Hindi rin naman niya masisisi ang mga kapatid dahil ito ang unang pamangkin nila at unang baby sa bahay na ito. Tinapik niya ang dibdib at agad na lumagok ng Diyos nang hindi sadyang siya ay mabulunan. Hinagod naman ni Bricks ang likod nito nang walang alinlangan, kaya't nagkatinginan ng lahat dahil doon. "Careful sweetie." Ani pa nito kaya't halos maihisi si Cindy at Shelo habang pigil ang tinig. "Salamat." Nag-aalinlangan niyang sagot. Matapos ng hapunan ay agad na pag-usapan ng tungkol sa kasal at sumang-ayon naman ng lahat sa gaganaping simple lamang ang lahat, tsaka na daw gawing ingrande kapag natapos ng eleksyon. Ayaw pa sana ni Bricks, ngunit iyon ang nais ni Kiara at ang bride ang laging nasusunod sa ganitong usapin. Iniisip ni Kiara, bakit pa gagawing bongga, gayong hindi naman talaga sila nagmamahalan? Para ano pa, sayang lang ang pera kung ginagawa lang naman to para maging legal ang lahat at walang matchismis sa bawat pamilya. Kung hindi lang talaga siya naaawa sa daddy niya na baka masira ang maganda nitong pangalan, hindi niya talaga ito itutuloy. Isa pa, para rin naman ito sa anak nilang si Wenwen. Napakasaya kasi ng bata at ayaw niyang matapos yun sa pagiging makasarili niya. Ayos lang na siya ang makisama at magtiis sa bawat araw. Basta makita lang niyang masaya ang anak, ay ayos na iyon sa kanya. Kahit na ba makisama siya sa lalaking hindi niya gusto at hindi rin siya mahal. Teka nga, hindi nga ba siya mahal? Pili lang ang mga bisita sa kasal ni Bricks at ni Kiara. Ang pamilya ni Kiara at sa panig naman ni Bricks ay ang mom lang din nito. Nakalong pa si Yuen na apo rin ng babae. "I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride." Wika ng city mayor na nagkasal sa may kanila. Nakatuon lang ang mga mata ni Bricks sa dalagang kanya na ngayong asawa. Nagniningning ang mga mata nito nang hawakan niya ang panga ng babae at dahan-dahang inilapat ang mga labi sa labi nito. Napapikit naman si Kiara dahil sa dalang init ng halik na yun. Ayaw man kasi niya ay wala rin siyang ibang magagawa dahil kasal na rin naman sila. Good luck na lang talaga sa buhay mag-asawa niya.
Napapitlag siya nang bumitaw si Bricks para tuloy kinulang siya sa hindi niya maintindihan para kasing gusto pa niya ng halik pero pilit niyang inawat ang sarili sa pamamagitan ng pagyuko. Halata niya na kanina pa siya nakaw na sinusulyapan ni Bricks. Ilang ulit nga niyang nahuli ito, siguro 3 o 4, kaya nga naisip niya na baka nawiwirduhan lang sa kanya. Paano ba naman ay parang wala siya sa sarili ngayon. Ang dami kasi niyang iniisip kung paano na siya matapos ang kasal, kung saan sila uuwi ni Wenwen, sa bahay ba ng binata o sa bahay ng kanyang mga magulang. Matapos ang kasal, diretso na sila sa venue ng kasal sa compound ng bahay ng mga Sandoval. O Kiara, dun ka na sa sasakyan ng asawa mo. Akmang sasakay siya sa kotse ng ate niya nang awatin siya ng dad nito. Pero dad, come on sweetie, dun ka na. Hindi maganda sa bagong kasal ang hiwalay sa sasakyan. Sa amin na lang sasabay si Yuen, kaya wag ka na mag-alala pa. Dugtong pa nito. Napalingon naman siya at hindi nga siya nagkamali na nakatitig na naman sa kanya ang kanyang asawa. Ano pa bang magagawa niya kundi ang sumakay sa kotse ng lalaki? Napipilitan itong naglakad patungo sa sasakyan sa may unahan. Hindi na rin niya sinagot ang ama dahil kahit kailan wala naman siyang laban doon. May driver sila kaya talagang magkatabi ang mga ito sa backseat. Pagpasok niya ay diretso ang tanong niya sa labas ng bintana. Wala kasi siyang balak makipagtitigan o makipagkwentuhan sa taong katabi niya ngayon. Walang imika ng dalawa habang pabalik sa kanilang bahay. Isa pa, ano naman ang pag-uusapan nila? Ayaw niya makipagplastikan dito. Pwede namang dito ate ah. Bakit kailangan pa naming umuwi sa bahay ng lalaking yun? Nagmamaktol na usal niya habang kausap ang ate Shelo niya at si Cindy sa balcony ng kanilang bahay. Kauuwi lang ng mga panauhin at sila-sila na lang din ang naroroon. Tulog na si Wenwen dahil nap time na niya ito. Wala tayong magagawa sa bagay na yan, Kiara. Dahil yun talagang nararapat. Napabuntong hininga na lamang siya dahil dun. Wala rin naman kasi siyang magagawa eh. Here ate. Tinanggap naman niya iyon. Ano naman to? 90s of course. Nag-apira pa ang dalawa niyang kapatid at nagtawanan. Tinalikuran na lamang niyang mga ito dahil sa pangaasar ng dalawa. Anak, here, take this. Regalo ko sa inyong dalawa ni Bricks. Inabot niya ang isang puting sobre. Binuksan niya yon at tumambad ang 2 plane ticket patungo sa Palawan. May villa na rin ako na i-reserve para sa inyong dalawa. Napangiti ng pilit si Kiara bago sumagot. Nasa tabi lamang din niya si Bricks ngunit wala itong imik. Tila masaya pa nga ito dahil sa ikinikintal ng ngiti sa labi. Thank you dad, pero hindi po namin pwedeng iwan si Wenwen baka... Don't worry about my apo. Kami nang bahala sa kanya. Ang importante, makapag-honeymoon kayo ni Bricks. Napalunok siya dahil akala kasi talaga ng daddy niya. Nagmamahalan sila at kaya nabuo si Wenwen. Yun kasi talaga ang sinabi ni Bricks para lang hindi makagalitan o malala ay masaktan ba si Kiara ng dad nito. Kaya para hindi magtanong pa, sinabi nitong magkarelasyon sila at tinago nila yun ng matagal na panahon. Wala rin namang magagawa si Kiara kundi ang sakyan ng drama at pagsisinungaling ni Bricks dahil para na rin naman sa kanya yun. Ang kinatatakutan niya ay nangyari na nga. Kinabukasan, lumipad sila papunta sa Palawan. Ang gusto ni Kiara ay sa 1 linggo na, pero dahil may kampanya ay kailangan nilang umalis ng kinaumagahan mismo matapos ang kasal. Naiwan si Yuen sa pangangalaga ni Shelo. Si Shelo kasi ang talagang pinakakilala ng bata kaya hanggang wala ang bagong mag-asawa ay si Shelo muna ang bahala sa pamangkin. Hindi alam ni Kiara kung ano ba ang unang sasabihin. Sumusunod lamang siya sa gilid ng lalaki habang patungo sila sa villa kung saan sila nakabook. Si Bricks ang may dala ng lahat ng gamit. Napakaganda ng lugar dahil sa mga mayayabong na punong kahoy at ang ganda ng kinatatayuan ng villa. Dahil nasa gilid yon ng bukid kung saan tanaw ang malapad na karagatan. Napapikit pa siya upang damhin ang preskong simoy ng hangin para sandaling nawala ang mga isipin niya. Nang tumapat ito sa teres nang inuukupan nilang silid. Thank you for waiting ma'am, sir. Ito na po ang susi ng villa nyo. May paggalang na wika ng front desk. Si Bricks ang kumuha nun habang nakangiti. May housekeeping din na nag-assist sa dalawa kung saan ang kanilang villa. Ang lugar ay may 8 bahay. Bawat isa doon ay magkakaibang presyo. Mayroong pang grupo, may pang 2 guest at may pang pamilya. Ang napili nila ay minang dad ni Kiara ay nasa pinakaunahan kung saan iyon ang pinakamahal na villa. 1 day and 1 night, 55,000 ang talagang bayad pero sulit na sulit naman dahil kitang-kita mo ang buong front beach ng El Nido. Makakapag-relax ka pa dahil walang ibang mga tao sa bahaging yun kundi ang inuko pa lamang nila.
May pool at jacuzzi kaya't mahal. Napangiti na lamang talaga si Bricks dahil mukhang pinaghandaan talaga ito ng ama ni Kiara. Hindi nila alam na pawang kasinungalingan lamang ang mga sinabi niya, pero sa puso niya ay sana totoo na lang. Matagal rin kasi niyang hinanap ang babaeng naka one night stand niya sa silid niya. Ngunit wala siyang clue, tanging CCTV footage lamang ng hotel ang hawak niya noon. Napakaganda, wika ni Kiara habang nasa teres. Lumilipad-lipad pa nga ang kanyang buhok dahil sa lakas ng ihip ng hangin na tumatama sa kanyang katawan. Nakabilod ni na bestida siya na may gumamelang design sa bandang laylayan noon. Bagay na bagay ang suot niya sa lugar, bukod kasi sa presko ay bagay rin sa kaputian niya. Tila isa siyang diyosa sa makabagong panahon. Nang magsawa sa paglanghap ng sariwang hangin, tumalikod siya upang bumalik sana sa loob ng silid. Ngunit, why? Napukaw ang natutulalang si Bricks habang nakatitig sa likurang bahagi ni Kiara dahil sa biglaang paglingon ng babae at talagang nahuli niya ang kakaibang titig nito sa kabuuan niya. No, nothing. Tugon na lamang at inabala ang sarili sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Hindi ibig sabihin na kasal na tayo ay okay na tayo, Bricks. Huwag mong kalilimutan na para lang kayuin kaya tayo nagpakasal. Mayabang na saad at lumapit na animoy na ngaakit. Hinawi-hawi pa nito ang buhok na talaga namang tumatalab dahil napapalunok ng lihim si Bricks habang lihim na sumusulyap. I know, so can you please stop it? Tugon niya pagkatapos tumalikod. Tumalab ba? Bungis-ngis na bulong niya. Wag mo kong subukan, Kiara. May galit ang tono nito kaya't biglang natigil ang dalaga sa ginagawa. Fine, sige na, lalabas lang ako. Taas kili na sambit bago binuksan ang sliding door. Maldito! Sabay irap dahil hindi man lang siya sinagot ng binata. Pagtalikod ni Kiara ay doon lamang siya sinulyapan ni Bricks. Napabuntong hininga na lamang ang binata dahil parang hindi yata siya magtatagal ng ilang araw sa ganitoong ayos. Alam niya naman yun, hindi na kailangang ipaalala ni Kiara. But he can't help it, okay? Noon pa man, may lugar na si Kiara sa kanyang puso kahit hindi niya pa ito kilala. Tapos ngayon, mas gumanda't sumeksi ito. Mapipigilan pa ba niya ang sarili? Sus, ang arte-arte. Halata namang gusto niya ako. May pagalit-galit pa. Bahala ka nga sa buhay mo. Habang naglalakad sa pathway patungo sa reservation area, hindi niya maiwasang magtanong. Alam niya na may kakaiba kay Bricks. Pansin niya kasi ang palihim na pagsulyap ng lalaki sa kanya. Hindi naman kasi siya manhid. Alam pa rin naman niya kung may pagtatangi ang isang tao o wala. Imposible. Muling bulong nito at napailing-iling na lamang. Good morning, ma'am. Can I help you? Ang security guard ang nagtanong sa kanya. Mabait ang mukha nito at halata iyon sa titig ng lalaki. Kuya, ilang minuto ho bago makarating sa beach? Mga 5 minutes lang naman po, ma'am. Diretso lang sa gate na yan sa unahan patungo sa dagat. Paliwanag nito sa mahinahong tinig. Sige ho, salamat kuya. Saad pa ni Kiara bago tinalikuran ng kausap. Ngumiti lang ang gwardya at bumalik na sa pagwawalis na to. Si Kiara naman ay dire-diretsong naglakad sa pathway kung saan siya itinuro ng gwardya kanina. Masaya ito habang patuloy sa paghakbang. Good afternoon, Miss Beautiful. Mukhang mag-isa ka lang yata. Kung gusto mo, sabay na tayong pumunta sa dagat. Mag-isa lang rin naman ako. Hindi na kuya, marunong po akong maglakad ng ako lang. Tara na kasi. Sambit muli nito at mga hawakan ng kamay ng dalaga nang bigla siyang umatras. Hindi na ho, sige na mauna ka na. Agad siyang umatras ng ilang hakbang at handa nang tumakbo ng maagap na hilahin ng lalaki ang kamay niya. Matangkad ang lalaki, siguro'y nasa 40s na kung hindi siya nagkakamali. Mukhang may hagod ng alak ang kaluluwa dahil naaamoy ni Kiara kahit siya ay nakadistansya rito. Sandali lang naman ganda, ililibre naman kita Isa pa, masaya akong kasama kaysa sa kasama mo ngayon. Wika nitong akmang idadantay ang kamay sa balikat ng babae. Hindi na sige ha, nagmamadali ako, pasensya na. Ayaw mo sa akin? Nakakasakit ka naman ng damdamin. Magja-jamming lang tayo, alam mo. Ano ba? Bitawan mo ko, sisigaw ako dito. Naalarma na siya dahil hindi man lang binibitawan ng lalaki ang kanyang braso. Come on, wag nang. Bitawan mo yung asawa ko. Seryosong tinig, kasabay ng pagbato niya ng malakas na suntok dahilan para mapaupo sa lupa ang bastos na lalaki. Ano bang problema mo? Hiyaw nito at agad na tumayo. Dinuro pa niya si Bricks dahilan para magalit ang lalaki ng husto. Hinawakan niyang braso nito at dahan-dahang pinaikot. Ouch! Hindi naaalis na ako. Bitawan mo na yung kamay ko. Mautal-utal na wika ng lalaki. Wag na wag ko nang makikita yung pagmumukha mo rito.
Dahil pag nakita kita, hindi lang yun ang aabutin mo sa akin. Nanlilisik na mga mata habang bumubulong pa siya sa lalaki na kahandusay. Opo sir, sige po, sorry po, aalis na po ako. Kulang na lamang ay umusok ang nilalakaran dahil sa pagkaripas nito ng takbo. Napayuko si Kiara sa mga oras na yun. Natakot din siya syempre, kaya't nautal itong nagsalita. Sorry, next time huwag kang lalabas nang hindi ako kasama. Bakit ba kasi ang kulit mo ha? Paano kung napahamak ka? Paano kung hindi kita sinundan? E di na isama ka na ng bastos na yun. Galit ngunit may halong pag-aalala ang kanyang tinig. Hindi na nagsalita si Kiara. Nanahimik na lamang siya dahil tama naman kasi ang lalaking ito. Come here. Bulong ni Briggs at maagap na niyakap ang babae na talagang ikinagulat ni Kiara. Sa yakap na yun, naramdaman niya ang kakaibang damdamin na mukhang hindi pa siya pamilyar. Yakap na tila may kung anong kuryente ang pilit na kumakawala sa buo niyang katawan. Ang pusong normal ang tibok ay bigla na lamang bumilis nang hindi naman niya alam kung bakit. Natamimi na siya habang nasa ganong ayos sila ng ilang segundo. Para tuloy siyang batang inagawan ng candy dahil sa hikbi nitong pinakakawalan dahil sa takot niya sa nangyari kanina. Shh, enough sweetie. It's okay now. Malumanay na tinig ni Briggs dahilan para lumakas ang pagtangis niya. What now? Reklamo ng asawang lalaki. Sorry na. Bulong ni Kiara. Okay na nga ang kulit eh. Ngiting saad ng lalaki. Yun lang, hindi ito nakikita ni Kiara. Parang gusto na nga niyang wag kumawala sa yakap na yun para kasing pakiramdam niya. Safe siya sa bisig ng lalaki. Hindi maipagkakaila na sobrang kagalakan na makikita sa kasama ni Briggs habang nasa dalampasigan at nakaupo sa buhanginan. Suot ang tupis na ternong kulay pula. May cardigan naman siya na hanggang ibabang tuhod ang haba at may mahabang manggasyon. Isinuot niya iyon para kung lamigin siya ay pwede niyang gawing pantapi sa kanyang katawan. Nakakainganyo talaga ang tubig na tumatama sa mga paa niya. Is there a problem? Takang tanong ni Briggs sa katabing babae. Bakit mo to ginagawa, Briggs? Yukong sambit niya. Gusto niyang itanong ito noong nagkita sila pero wala siyang lakas ng loob. Ang alin? Lahat ng to. Ang tungkol kay Ewan, ang magpakasal para sa bata. Alam mo ba yung ginagawa mo? Napako ka sa akin na hindi mo naman talaga gusto. Bakit, Briggs? Natahimik ang lalaki kaya hindi na dinugtungan ni Kiara ang sasabihin. Nilalamig ka ba? Gusto mong bumalik na tayo sa... hindi naman. Pilit siyang umiti upang ipakitang walang problema. Napabuntong hininga siya dahil tila ayaw yata siyang sagutin ng taong to. Tara maligo na lang tayo. Tumayo si Briggs at pinagpag ang suot na short. Sige lang, dito na lang ako. Hihintay na lang kita. Are you sure? Yeah, I'm sure. Sige na. Pagtataboy nito sa binata, ilang ulit din siyang humingang malalim dahil gustuhin man niyang malaman ng saloobin ng lalaki at mga binabalak nito. Wala rin siyang magagawa dahil tipid lamang ang lahat ng salitang binibitawan ng lalaki. Isa pa, kahit hindi niya aminin sa sarili, halata namang may kung anong damdamin ang nabubuhay sa loob niya. Ngunit hindi niya iyon pinapansin at pinipilit na iwaksi sa kanyang puso para kasing ayaw niyang sumugal kahit pa iba ang titig niyang nakikita sa mga mata ng lalaki. Nabaling ang tingin niya sa kasama, ngunit laking gulat na lamang ni Kiara na mga babae ang kasama ng lalaki. 10 metro ang layo mula sa kanya. Hello handsome, pwede bang dito kami sa'yo malapit? OMG ang gwapo niya. But, sige na, wala kasi kaming kasama sa unahan eh, di ba girls? May 3 kababaihan ang lumapit sa binata habang naliligo ito sa dagat. Sexy at hindi naman yun may pagkakaila sa mga babae. Ngunit hindi yata nila alam na may kasama ang lalaking nilalandi ng mga babaeng yun. Kaya't bago pa may gawin ng mga babae sa asawa niya, kailangan na nitong tumayo sa kinaupuan at lapitan ng mga ito sa tubig. Pero sa ganitong kasuotan, nagdadalawang isip talaga siya. Wala ka bang kasama? Gusto mo makijaming ka sa amin? Malapit lang yung hotel namin dito. Kumapit pa ang isa sa braso ni Briggs at talagang nanlalaki ang mata ni Kiara dahil sa pangyayaring iyon. Aba, gustong gusto naman, hindi man lang tumatanggi. Bulong pa nito at nag-igting na rin siya sa galit kaya wala na siyang ibang magagawa kundi, handsome, mamaya ha, just hang with us, masaya kaming. Sweetie, nandyan ka lang pala, akala ko kung saan ka na eh. Natigil sa pagsasalita ang isa sa 3 mga babaeng lumapit kay Briggs dahil sa nakikita nila ngayon. Halos lumuwa ang mga mata ng mga ito habang nakatitig sa babaeng may perpektong hugis ng katawan. Maputi at wala nang mapipintas pa. Suot ang isang pares ng red two-piece ay lakas loob siyang lumapit sa tubig.
kung saan nakatayo si Briggs na may nanlalaki mga mata. Sweetie, akala ko hindi ka maliligo. Kahit napakalamig ng tubig ay nagliliyab ang kanyang pakiramdam, maging ang buhok niya sa buong katawan ay ramdam niyang nagsitayuan. Akala ko, ang ganda niya, tara na nga, wala tayong panama sa GF niya. Sayang naman ang gwapo ng guy at ang ganda ng girl. Sunod-sunod na wika ng mga ito habang paahon sa tubig. Pasensya na kayo. Ngiting sambit niya at halatang nangaasar pa ang babae dahil bago niya sinabi yun ay niyapos muna niya ang lalaki. Nagugulat na lamang ang lalaki at lihim na napapalunok. Matapos ang pangyayari sa dagat, agad namang ibinalik ni Kiara ang suot na cardigan at mabilis na umahon sa tubig. Halos tumakbo siya para lamang iwanan ng lalaki. Kiara, wait! Malakas ang tinig ni Briggs na patuloy ang sunod sa babae. Ngunit kahit anong tawag niya, hindi man lang lumilingon ng babae. Yayakap-yakapin mo ko dun tapos iiwan mo rin naman pala. Natigil ang dalaga dahil mabilis siyang nahawakan ni Briggs at hinila payapos sa kanyang katawan. Ngunit dahil sa inis, agad siyang itinulak ng dalaga. Gustong gusto mo naman na nilalandi ka, no? Kung hindi pa ako lumapit, abay nagsaya ka na sa 3 chicks doon. Nanggigigil ito sa sobrang galit, ngunit hindi siya pwedeng sumigaw dahil maraming tao ang paroon at parito sa kung saan sila ngayon. What? What are you talking? Kunot noong maang-maangan ng binata. Ang totoo, hinayaan niya ang mga babaeng lapitan siya sa dagat kanina dahil hindi niya alam kung papaano ba huhulihin si Kiara, kung may gusto ba ito sa kanya o wala. At iyon na nga ang pumasok sa kanyang isipan, ang lapitan siya ng mga babae na nangyari naman talaga. Kala niya talaga kanina, hindi tatalabang balak niyang iyon. Ngunit nagkamali siya dahil talagang halos kainin ni Kiara ng buhay ang mga babae sa titig pa lamang. Nagtagumpay ba siya? May gusto nga ba sa kanya ang babaeng halos sakmalin siya dahil sa sobrang galit nito ngayon? Tigilan mo ako sa kaka-English mo ha, at wag mo akong susundan, baka masipa kita dyan sa harapan mo. Doon lang siya nagbitaw ng malakas na tinig na talagang kinalingon ng mga tao sa paligid nila. Nothing to see here, nothing to see. Ngising sambit niya bago tumakbo upang sundan ng papalayong babae. Sumobra ba siya? Sa tingin kasi niya hindi naman. Yun lang na hinawakan siya ng isang babae sa braso. Yun lang naman eh. Wait, Kiara! Sigaw nito at patuloy sa pagtakbo upang maabutan lamang ang babaeng nawala sa kanyang paningin. Diretso si Kiara sa villa kung saan sila nag-i-stay. Sinara niya ang sliding at nilak iyon upang hindi makapasok ang asawa. Pagkatapos ay mabilis lang siyang nag-shower at nagpalit ng bestidang hanggang sakong. Bago din siya tumungo sa may swimming pool, kumuha ng isang bote ng Red Horse sa may ref. Mabutit may free na alak. Kahit hindi pa niya nasusubukan, ininom niya pa rin yun habang tumutulo ang kanyang mga luha. Napakababaw lang talaga ng luha niya. Napahawak ito sa pisngi. Nagtaka ito kung bakit siya umiiyak. Bakit nga ba siya nasasaktan? Kung tutuusin, hindi naman talaga sila nagmamahalan. Nagpakasal lang naman sila dahil kay Yue na anak nila. Hindi niya dapat iyon nararamdaman. Pero bakit ang sakit? Bakit ang sakit na makitang may kung sinong humahawak sa kanyang asawa? Asawa niyang walang pakialam sa kanya. Basta, uubusin kita hanggang sa makatulog ako. Bulong niya at sunod-sunod na tinungga ang hawak na alak. Hawak ang duplicate ng villa, marahan niyang binuksan ang sliding door. Dahan-dahan din siyang naglakad upang hindi makalikha ng ingay. Bukas naman ang ilaw, kaya't madali lamang niya makikita kung narito ba si Kiara o wala. At nang mapagtantong nasa pulang asawa, napabuntong hininga ito ng malalim. Nawala na rin ang kaba sa puso niya na baka kung saan ito napunta. Mabuti na lamang at naririto lamang. Lumapit si Briggs upang sana'y kausapin ng dalaga nang mapansin niyang tulog pala ang babae habang katabi ang Red Horse. Napailing-iling siya bago binuhat ang nakainom na si Kiara at dinala sa kama. Hinubad ang suot na sandalyas at kinumutan pagkatapos. Ilang sandali, naupo si Briggs sa tabi ng himbing na babae. Ilang saglit din niyang pinagmamasdan ito at napapangiti na lamang siya nang hindi namamalayan dahil sa kanyang iniisip. Hindi ako gago para magpakasal na wala akong nararamdaman, Kiara. Hindi ko kailangang ilagay sa sitwasyong to yung sarili ko kung hindi ka mahalaga sa akin. Matagal din kitang pinahanap, Kiara. Medyo nahirapan lang dahil hindi kita kilala ng mga panahong yun. Pero nang makita ko yung larawan mo sa bahay niyo, hindi na ako nagdalawang isip na ipahanap ka. Wika nito na tila may kausap, ngunit ang totoo siya lamang ang tanging nakakarinig sa mga sinasabi. Sorry para sa nangyari kanina, sweetie. Gusto ko lang namang malaman kung kahit konti ba ay may pagmamahal ka sa akin. I know this is my fault.
Wala rin kasi ako maisip eh. Mababaliw ako. Nababaliw na nga yata ako. Nakakabaliw ang bawat araw na hindi ko alam kung gusto mo rin ba ako. Dahil ako, sigurado kung hindi ito loko lang dahil halos doon na nga ako matulog sa CR. Mabawasan lang ang pagnanasa ko sa'yo. Hinawi niya ang buhok ng babaeng tumatapis sa mga mata ng dalaga. You're so beautiful at hindi ka na kailanman makakawala sa akin. Muling anas niya at akmang hahag ka ng pisngi ng asawa nang bigla na lamang gumalaw si Kiara patungo sa gawin ng binata. Kaya't ang imbis na sa pisngi ang halik ay natungo sa labi na to. Halos manlaki ang mga mata ni Brix dahil doon. Akma sana siyang lalayo nang biglang hawakan ng dalaga ang kwelyo ng polo nito at siniil ng halik ang lalaki. May ilang segundo ring nagtagal ang halikang yun. Naguunahan na animoy may hinahabol. Halik na mapusok na may mararating yata. Halik na agresibo at sabik sa isa't isa. Halos hindi na nga rin sila makahinga dahil sa sobrang pananabik sa bawat labi nila. Wag mo nang uulitin yun please. Hinawi ni Kiara ang ulo ng binata at ibinulong yon sa tenga ng kahalikan. Malamlam ang bawat titig na pinupukol niya habang nagsasalita. I'm sorry, yun lang din naman yung paraan ko para malaman ko kung may pakailam ka ba sa akin. I love you simula nang maligo ka sa silid ko. Napatitig ng bigla si Kiara sa binata. Lasing ako, ikaw rin ba? Ngiting tanong niya sa binata. Tumangulang si Brix at hinalikan ang tungkil ng ilong ng dalaga. Isa lang ang tanong ko, Kiara. Malamlam na mga mata habang titig na titig sa dalaga. Taas kilay niyang tugon. Mahal mo ba ako? Seryosong sambit, ngunit ilang sandali pa, wala man lang sagot ang namutawi sa labi ng dalaga. Kaya't napaupo si Brix sa tabi ng kama at muling inulit ang tanong. Do you love me? Ngunit nayo ko lamang si Kiara at walang ingay na tumutulo ang kanyang mga luha. Kaya mukhang alam na ni Brix ang sagot. Tumayo siya sa kama at takmang lalabas ng silid. Oo, mahal kita. Iniisip ko lang kasi paano na ang... Ni hindi na yata na ituloy ang sasabihin dahil maagap siyang hinalikan ni Brix sa labi na to. Ang kulit mo talaga. Ouch! Reklamo ni Kiara nang mahinang kagati ni Brix ang kanyang labi. Oo nga, totoo naman eh. Lasing lang naman ako nun kaya ganun. Come here. Hinila niya ang dalaga. Ano ba, Brix naman? Pagpupumiglas naman ito habang nangingiti. Matagal ring panahon ang sinayang nila. Matagal na hindi niya muling nasilayan ang ganda ng babaeng naligaw sa hotel room niya. Pinaghintay mo ko ng matagal, kaya wag mo kong pipigilan. Anito habang yakap ang asawa. Ano bang magagawa niya? Linggo rin itong nagtimpi para lamang hindi siya magkasala. Ngunit siguro ngayon hindi na dahil alam ni Brix na mahal niya si Kiara at mahal rin siya na to. Brix, tigilan mo yan, ano ba? Pigil niya sa binatang nag-aalab ang mga mata habang nakatitig sa kabuuan ng babae. May suot pa naman itong damit. Ngunit parang tumatagos ang mata ni Brix sa kasuotan ni Kiara. Magiging legal tayo, honey, kaya wag kang mag-alala. Hindi na rin tayo lasing at naligaw sa kwarto na may kwarto. Natampal niya ang noo ng asawa dahil sa mga pinagsasasabi na to. Napatawa naman ng mahina ang lalaki dahilan para mamula siya. Ang gwapo naman kasi talaga ng taong to. Isa pa, mahal mo naman ako, hindi ba? Ano? Ako lang? Taas kilay na tugon niya. Pati pala ako, kaya legal na tayo habang buhay. Payag ka, di ba? Sabay kindat ng lalaki sa asawa. Pabulong na sagot nito kaya wala nang magagawa si Kiara kundi pagbigyan ang nais ng asawa. Oops, paano sila mami mo? Daddy ko, sila ate. Napakamot ng ulo si Brix dahil hindi yata siya makakapagsimula kapag ganito. Anong problema nila? Mag-asawa naman tayo. Hintayin na lang nila na mabuntis ka ulit para dalawa na yung babantayan nila. Ganun lang yun, sweetie. Muli siyang tinampal sa noo ng babae. Nakakarami ka na talaga. Protesta ng lalaki sa kanya at siniil na muli ang labi na to. Buong magdamag silang magkasalo sa kama. Purong galak at pagmamahal ang maririnig mo sa silid ng mag-asawa at talagang hindi makakapayag si Brix na hindi magkalaman ng tiyan ng asawa bago sila makabalik sa Manila. Susulitin talaga niya yung ilang linggong pagtitimpi at halos pagsasarili sa CR. Ngayon pa ba na alam nilang pareho na mahal nila yung isa't isa? Ang isiping nagkakilala lamang sila dahil sa kalasingan na hindi big deal. Lalo na kung sa huli sila pa rin talaga. Yun lang, may katagalan din bago silang nagkitang muli. Hindi rin nagtagal ang sekreto ng babae dahil sa lalaking gustong ungkatin ng lahat para lamang malaman ang hustong sagot. Mabuti na lang talaga at may isang Brix na handang manindigan sa ginawang pagkakamali. Pero para sa kanya, hindi naman talaga yung pagkakamali dahil alam niya una pa lang kung ano ang ginagawa niya.
Dagdagan pa ng alak na siyang nagtulak sa kanya para gawin ang bagay na yun sa lasing ding babae. Isang linggo ring nasa Palawan, sinulit talaga ang regalo ng dad ni Kiara para sa dalawa at ang bawat araw na magkasama sila sa lugar na yun parang isang panaginip. Ang pagmamahal kasing nakatago ay lumabas rin at mas nag-alab. Iba rin talagang gumawa ng istorya ang tadhana, hindi ba? Dahil lamang sa pagkaligaw sa room na hindi kanya ay nagkatagpo sila ng forever. Ikaw kaya kailan? Maglasing ka na rin kaya at maligaw sa hotel room, baka magkaroon ka rin ng forever kagaya ni Kiara. Hindi natin alam kung saan, kailan, at paano natin matatagpuan ang para sa atin. Minsan nga hindi mo hinihingi, darating na lang. Pero seryoso, masaya ako na nakatagpo ka ng para sa'yo at sa mga hindi. Maghintay na lamang hanggang pumuti ang buhok nyo. Hindi natin hawak ang kapalaran. Pwede ngayong gabi, bukas ng umaga o sa susunod na araw, makatagpo ka rin ng kagaya ni Bricks na kayang manindigan at ipakitang hindi bahag ang buntot at kayang harapin ng lahat. Isa siyang tunay na lalaki. Isang buwan na rin ang nakalipas simula nang bumalik sila sa San Simon at 2 months na lang ay eleksyon na. At sa bawat kumpanya ay talagang kasama si Kiara. Kung minsan, dala nila si Yuen ngunit dahil medyo delikado, ay iniwan nila ito kadalasan sa pangangalaga ng lola nito na mami ni Bricks. Lumipat na nga rin sila ng bahay. May sariling bahay si Bricks na 1 year ago pang natapos. Ito talaga ang bahay na pinagawa niya para sa magiging pamilya at hindi nga siya nagkamali sa desisyon niya. Are you okay, sweetie? 2 beses na kasi itong panibalik sa lababo at patuloy lamang sa pagduduwal. You're pregnant, ate, my gosh! Magiging tita ko sa pangalawang pagkakataon. Si Cindy na ang bumasag sa mga nakaupo sa dining area ng bahay na iyon. Seriously? Si Maria na halos hindi makapaniwala habang nasa tabi ni Kiara at hagod ang likod nito si Bricks na napatayo pa at lumapit sa asawa. Magiging daddy na ulit ako. 2 na yung mga anak ko. Did you hear that, Mommy, Dad? Daddy na ulit ako. Napatango naman si Rodolfo at tumawa ang mga naroroon dahil sa nakikitang kasiyahan sa mga mata ng lalaki. Para kasi itong nanalo sa loto. Matapos ng agahan ay nagpahangin si Kiara sa labas ng bahay. Nasa garden ito habang nakaupo ron. Nagbabasa siya ng nobela habang nasa unahan naman si Yuen at abala sa paglalaro nito ng car. Naroon din si Cielo na panay ang sungkit ng bayabas sa di kalayuan. Nasa sanga nakapatong ang isang paa at sa pangalawang sanga na may isa habang nakataas ang mga kamay. Paglabas ni Bricks, nakita niya si Cielo at nilapitan pa niya ito para tulungan sa pinaggagawa ng dalaga. Ngunit biglang nahulog ang babae. Mabuti na lamang at naroroon si Bricks dahilan para maagapan ang pagkahulog ng dalaga. Kitang-kita iyon ni Kiara dahilan para bumilis ang tibok ng puso niya at sumikdo iyon dahil sa selos. Na-shock ang babae. Nagulat din si Bricks at mukhang napagkamalan pa sila ni Kiara na may kung anong ginagawa. Sweetie, wait! Pero nakalayo na ang babae at wala sa isip niya na buntis siya. Nakita niya ang kotse sa labas ng garahe at agad na sumakay ron. Wala siyang pakailam kung saan man siya dalhin ng sasakyan, basta makalabas lamang siya ng gate. Ngunit nang liliko na sana siya, ay may paparating din palang kotse at sakay iyon ng mami ni Bricks. Agad niyang niliko ang manibela dahilan para tumama siya sa poste. Nagising sa intensive care unit ng hospital si Kiara. Ang anak ko, kamusta yung baby ko? Lumuluhang tanong ni Kiara. Kailangan niya si Bricks sa kabila ng lahat pero hindi siya dinadalaw ng lalaki sa hospital dahil nagdadamdam ng labis ang lalaki. Hindi kasi siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag dahil kulang ang tiwala ni Kiara sa pag-ibig nito siguro. Now, he blames himself sa nangyari sa asawa at tila wala itong mukhang mahiharap dito. Pero kapag tulog si Kiara ay dumadalaw si Bricks. Naroon ito sa hospital nang tila na naginip ang asawa. Bricks, just love me, Bricks, just love me. Maraming araw pa ang nakalipas bago nakalabas ng hospital si Kiara. Umiiyak si Cielo habang patuloy ito sa paghingi ng tawad. Kaya pala inaabot nito ang bayabas dahil naglilihi din yung ate niya sa magiging anak nila ng BF. Hindi niya raw magagawa ang lahat ng yon dahil mahal na mahal niya si Kiara na kapatid niya. At anuman ang mangyari, hindi sila kailanman magkakagulo dahil sa lalaki. Hinintay nila ng buong kasabikan ng pagsilang ni Kiara sa pangalawa nitong anak. Nangangamba ang lahat dahil baka ito'y na-deform dahil sa aksidenteng nangyari kay Kiara. Bakit hindi mo ko dinadalaw sa hospital nun, Bricks? Naitanong ni Kiara sa asawa. Natatakot ako na baka itaboy mo ko. I could never do that. Alam ko naman na kahit anong gawin mo, mamahalin pa rin kita, Bricks. Nakahanda na ako na naiwanan mo. Ang inaalala ko lang ay baka hindi mo ko mapatawad.
Wala ka namang kasalanan. Masyado ka lang talagang habulin ng mga babae. Yan marahil ang kasalanan mo. Nagtawanan silang lahat ron. Napakalusog ng baby nila nang ito'y maisilang. Tuwang-tuwa nga si Yuen dahil may baby na daw ulit at may kalaro na siya. Maya't maya kung yakapin ng kuya nito ang baby. Kamukhang kamukha naman ni Bricks ang baby. Puro si Bricks ang kamukha. Lalo tuloy na pamahal si Kiara sa asawa. I love you, sweetie. Wika niya dito pagkahiga ni Kiara. I will always love you. I'm sorry sa pagdududa ko na hindi mo talaga ako gusto. Nakatakda talaga tayo sa isa't isa. Simula ng, ayun ka na naman sa naligaw mo sa room mo eh. Nagtawanan na lamang silang pareho. Hindi ko talaga yun makakalimutan habang buhay. Kasabay ng paghalik ni Bricks sa leeg ng asawa. Kinahagik-gik naman yun ni Kiara. Ano ba, nakikiliti naman ako. I love you forever. Ngayon ay kasama na niya ang pamilya at ang bahay nilang ito ay pupunuin nila ng masasayang alaala hanggang sa sila ay tumanda na. Si Shelo ay masaya na sa mahal na nobyo. Next month ang kasal nila dahil baka malaman na naman ng dad nila at mapektusan din ang BF nito gaya ng nangyari kay Bricks. Si Cindy naman ay nagtapos ng summa cum laude. Hindi na rin tumuloy si Bricks sa pagiging busy ng dad ni Kiara dahil wala raw mag-aalaga sa mga anak niya at asawa niya. Tsaka na daw kapag malalaki na ang kanilang mga anak, lalo pat laging puyat si Kiara dahil sa baby nilang mag-iisang buwan pa lamang. Kadalasan ay dumadalaw si Rodolfo at Maria sa bahay ng mag-asawa. Ang mom ni Bricks ay araw-araw din dun, talagang halatang mga sabik sa apo. Ngayon, masasabi kong may happy ending ang kalasingan.